8 taon matapos patayin ni Hanju si Chen Santian isang araw ay dumating si Xing Hangshan sa kuweba ni Hanju. Nandito ba ang asawa ko? Nang makita ni Hanju si Xing Hangshan labis siyang natakot at nagtaka. Hay naku, pati ba naman si senior sister pang display lang bayang formation? Miss Xing, ano po ang sadya ninyo rito? Di nagtagal nilinaw ni Xing Hangshan ang kanyang sadya at naglabas siya ng 12 ng Jade Purity Pills at buong pusong sinabi, ito ang mga Jade Purity Pills na naipon ko sa loob ng maraming taon, gamitin mo lang. Lamambat ang ekspresyon ni Hanju, dapat ay ibalik mo yan, hindi ko na kailangan. Kaya natigilan ang ngiti ni Xing Hangshan, at pagkatapos ay biglang nagbago ang kanyang itsura. Huwag mong sabihing nag-breakthrough ka na sa Golden Core Realm. Seryosong sabi ni Hanju, huwag mong ipagkalat ang tungkol sa breakthrough ko, Miss Xing. Kung gusto mong maging cultivation partner ko, kailangan mong mag-ensayo ng masikap, kasi kung hindi pagkalipas ng ilang siglo magiging immortal ako at magiging buto ka na lang. Ang malalim mong pagmamahal ay magiging parusa sa akin. Kaya nang marinig ito, kumalma na lang si Xing Hangshan. Tama ka, hindi ako dapat maging pabigat sa iyo, asawa ko. Mag-concentrate ka sa cultivation mo, at kukuha ako ng mga elixir na bagay sa Golden Core Realm. Nagulat si Hanju nang marinig ito na sinabing hindi yun ang ibig kong sabihin. Samantala sa isang madilim na bulwagan sa punong tanggapan ng Asher Nether Demon Sect, nag-uusap ang sect leader na si Duan Tongtian at ang 7 elder tungkol sa pag-atake sa Jade Pure Sect. Dekada na silang nakikipaglaban kay Li Qingzi. Sadyang hindi bumalik si Li Qingzi sa Jade Pure Sect, kaya nakuha niya ang atensyon ng karamihan sa kanila. May nagmungkahi na direktang atakihin ang Jade Pure Sect, at agad namang pumayag ang lahat maliban kay Duan Tongtian na matagal nang hindi nagsasalita. Matapos tumahimik ang lahat, dahan-dahan niyang sinabi, malapit na akong sumailalim sa Spirit Transformation Realm, at kung magtagumpay ako, halos sigurado na ang pag-atake sa Jade Pure Sect. Nang marinig ito, nagulat ang lahat ng elder. May kumpiyansa ka ba, sect leader? Pinaghandaan ko ito ng ilang dekada, 90% akong kumpiyansa, maghintay lang kayo ng 30 taon pa. Kaya nang marinig ito, naghiyawan ang lahat sa tuwa. Isa pang 10 taon ang lumipas, at napaabot na ni Hanju ang kanyang Thunder at Wind Spiritual Roots sa 9 na antas ng Golden Core. Mukhang nakikita na niya ang nascent soul stage na kamakaway sa kanya. At ganap na lubog sa masayang oras na ito at hindi makawala. Bigla ay lumitaw si Changyu sa tabi ni Hanju na parang walang bakas, na ginulat siya sa kakayahan nitong dumating at umalis nang hindi nahahalata. Kaya sabi ni Hanju, senior sister, pakiusap, bigyan mo naman ng kahihiyan ang kuweba ko. Ako ang naglagay ng formation, natural lang na alam ko kung paano pumasok. Paliwanag ni Changyu, nandito ako para dalhan ka ng mga heavenly materials at earthly treasures. Kapag itinanim mo yan sa tabi ng pond, mas lalong lalakas ang spiritual energy sa kuweba mo. Baka nga maging ito pa ang kuweba na may pinakamagandang spiritual energy sa Jade Pure Sect. Agad namang nagpasalamat si Hanju sa kanyang senior sister. Ngumiti si Changyu at sinabing, huwag kang magpasalamat sa akin, mga gantimpala ito mula sa ating master, sinusunod ko lang ang utos sa akin. Hindi napigilan ni Hanju ang magbulalas, master, ikaw ang pinakamabait. At sa sandaling ito nagsimula ng magkwento si Changyu kay Hanju tungkol sa mga nangyari sa Jade Seclusion Peak sa loob ng mga taon. Sa nakalipas na ilang taon, ilang bagong disipulo ang sumali sa Jade Seclusion Peak, at ang disipulo na sunod sa iyo na si Brother Tai ay namatay 2 taon na ang nakakaraan, natural na kamatayan yun. Nang malaman na namatay si Old Tai 2 taon na ang nakakaraan, sandaling natigilan si Hanju, wala na si Old Tai. Mahina ang aptitude ng disipulo na ito na si Tai at namatay nang maubos ang kanyang lifespan. Ayon sa kanyang lingkod, gusto ka raw makita ni Brother Tai bago siya mamatay, pero bakit hindi na natin malalaman? Nang marinig ang balitang ito, naging komplikado ang ekspresyon ni Hanju. Noon hindi niya masyadong gusto si Old Tai, ngunit ngayon kung babalikan, hindi naman talaga siya sinaktan ni Old Tai kahit isang beses. At masasabi pang ang inalagaan siya nito. Ngayon nawala na ang pagkagalit na yun kay Old Tai at napalitan ng bahagyang kalungkutan. Sabi ni Hanju, senior sister, kailangan mong pagbutihin ng maigi ang cultivation mo, kasi kung balang araw wala ka na, baka hindi ko na talaga alam ang gagawin. Nang marinig ito, ngumiti ng napakaliwanag si Changyu at sinabing, baliw ka namang junior brother, akala ko ba hindi mo ako pinapansin sa puso mo? Matapos magkwentuhan ng sandali, sinabi ni Changyu, ayos na lahat ng spiritual herbs, oras na para bumalik ang senior sister mo sa kanyang cultivation. Sisikapin kong samahan ang junior brother ko sa landas ng cultivation ng mas matagal. Bagamat nagbibiro si Changyu, ang mga salitang ito ay parang mula sa puso ni Hanju. Matagal siyang nanatiling tahimik, pagkatapos ay isinulat ang 2 karakter sa pader ng kuweba na Old Tai, at sinabing sana ay ipanganak kang muli sa isang mabuting pamilya sa susunod mong buhay. Isa pang dekada ang lumipas at naabot na ni Hanju ang 9 na antas ng Golden Core sa lahat ng spiritual roots niya maliban sa Earth at Wood spiritual roots, at sa kanyang ika-100 birthday binuksan ng system ang isang bagong feature para sa kanya.
Congratulations sa pag-abot mo sa 100 taong gulang. Ang simulation trial function ay nabuksan na maaari mong itakda ang cultivation level at strength tier ng iyong kalaban para sa simulation combat at posible ring i-scan ang lahat ng nilalang sa loob ng 100 milya at kopyahin ang kanilang lakas para sa laban. Ang resulta ng laban ay hindi makakaapekto sa iyong pisikal na katawan o mental na estado sa realidad. Nagalak si Hanju na sinabing napakagaling nito. Hindi ko pa kasi matukoy ang sarili kong tunay na lakas pero ngayon sa wakas ay masusubukan ko na. Agad-agad, nagsagawa si Hanju ng simulation trial. Sa susunod na segundo, nasa isang espasyo siya, at di nagtagal ay narinig ang boses ng system. Maaari kang pumili ng sinuman mula sa iyong interpersonal relationships bilang modelo para sa lakas ng iyong kalaban. Agad niyang pinili ang pinakamalakas na tao na kilala niya, na si sect leader Li Qingzi, at sa susunod na segundo may isang tao na kamukhang kamukha ng sect leader ang lumitaw sa harapan ni Hanju. Bago pa makapag-react si Hanju, umatake na si Li Qingzi, pero buti na lang ginamit ni Hanju ang sevenfold illusion step sa tamang oras para umiwas. Pagkatapos ay buong lakas siyang umatake, at ginamit ang 3 pure shadow sword technique, na tinamaan si Li Qingzi. Ngunit nang hamupa ang usok walang galaw si Li Qingzi at nababalutan ito ng gintong kulay na gumamit ng natatanging skill ang Heavenly Strong Golden Body kaya namangha si Hanju sa kung gaano kalakas ang skill na ito. Nang muling umatake si Li Qingzi, naghagis si Hanju ng 9 Dragon's Demons Subdual Seal sa kanya. Nabinasag lang ni Li Qingzi sa isang suntok. Patuloy na nagpapalit-palit si Hanju sa 6 na uri ng spiritual power. Tinatamaan si Li Qingzi ng sunod-sunod na 9 Dragon's Demons Subdual Seal. Di nagtagal na itulak si Li Qingzi ng mga seal, at nagulat si Hanju na sinabing hindi nga simple ang 9 Dragon's Demons Subdual Seal kasi napilitan ng sect leader ng ganito. Sa ngayon halos hindi ko kaya ang ika-8 antas ng Nascent Soul Realm at kaya ko lang maitulak ng bahagya pero hindi ko pa kayang talunin. Sa sandaling yun lumitaw ang isang prompt mula sa system. Gusto mo bang i-adjust ang lakas ng kalaban? Tiningnan ni Hanju ang adjustable range na sinabing lalo pang nagiging interesante ang simulation trial na ito. Sa sandaling ito sa loob ng main hall ng main peak ng Jade Pure Sect, nagtitipon ng sect leader at lahat ng elder at seryoso ang mukha ng bawat isa. Nagsalita si Li Qingzi ng malalim ang boses na sinabing matagumpay na sumailalim si Duan Tongtian sa Tribulation Crossing nung nakaraang buwan at pinagsasama na ang kanyang Spirit Transformation Cultivation level. Samantala humingi na ako ng tulong sa iba't ibang paksayo ng Righteous Path, ngunit wala pa ring tumugon. Napakaganda sana kung nandito si Ancestor kasi siya ay nasa mid-stage ng Spirit Transformation Realm, ngunit marami na siyang taon na nawawala at hindi pa mahanap. Kaya ako at ang Supreme Elder ang haharap kay Duan Tongtian. Kaya nang marinig ito sinubukan ng mga elder na pigilan siya. Brother, huwag. Matatag na sabi ni Li Qingzi, wala nang ibang paraan kasi sa kasalukuyan ninyong cultivation levels wala kayong magagawa lalo na kay Duan Tongtian. Hindi niyo nga kayang basagin ang Heavenly Strong Golden Body ko at alam na alam ninyo yan. Ako at ang Supreme Elder ang haharap kay Duan Tongtian. Ang Heavenly Strong Golden Body ko bilang pinakamalakas na teknik ng Jade Pure Sect, sana kayanin nito ang pakikipaglaban sa kanya. Samantala matapos ang patuloy na pagsubok ni Hanju, kaya na niyang basagin ang Heavenly Strong Golden Body ni Li Qingzi sa Nascent Soul Level 5. Gayunpaman para sa mga tagalabas mukhang natutulog lang si Hanju. Isa pang 10 taon ang lumipas, at natapos na rin ni Hanju na paabutin ang lahat ng kanyang spiritual root sa ika-9 na antas ng Golden Core, na umabot sa Great Perfection at ngayon opisyal na niyang sinimulan ang kanyang breakthrough sa Nascent Soul Stage. Pero nang magsisimula na sana si Hanju sa kanyang Tribulation Crossing, tumatakbo si Chang Yu papunta sa kanya ng gulat na gulat. Lumalabas na malapit na ang pagsalakay ng Demonic Sect. Gusto niya sanang ipaalam kay Hanju at dalhin siya sa Inner Sect para pansamantalang magtago, ngunit mula sa malayo nakita niya na si Hanju ay sumasailalim sa Tribulation Crossing at inakala niyang nagbe-breakthrough ito sa Golden Core Stage. Naisip niya kung aatake ang Asher Nether Demon Sect mula sa direksyong ito, hindi ba't maantala niya ng Tribulation Crossing niya at sa pilitang mapipigilan at matinding ipinagbabawal yun sa Tribulation Crossing at maaaring magkaroon ng backlash at masaktan ng junior brother ko. Bilang senior sister niya kailangan ko siyang protektahan pero sa lakas ko mahirap protektahan ng junior brother ko. Kaya paggising ng junior brother agad ko siyang dadalhin pabalik sa Inner Sect para magtago. Sino bang may kasalanan at nahulog ako sa iyo, poprotektahan muna kita. 10 araw ang lumipas, sa wakas ay sinalakay ng Demonic Sect ang Jade Pure Sect. Nadiskubre ni Chang Yu na iba ang direksyon ng kanilang pag-atake, tamang-tama lang naiwasan nila ang kuweba ng junior brother ko. Kung dadalhin ko siya sa Inner Sect ngayon mas makakasama pa nga sa kanya yon, kaya ito ang pinakamainam. Basta manatili ang junior brother sa kanyang kuweba magiging ligtas siya, pero paumanhin kailangan ko ng mauna para tulungan ang ating master at manumpa na magbahagi ng buhay at kamatayan. Junior brother, mag-ingat ka dyan. Pagkalipas ng hindi malamang tagal ng panahon sa wakas ay naka-breakthrough si Hanju sa Nascent Soul Realm.
Nadiskubre niya na maging ang 6 realms of reincarnation technique ay nagbago at lahat ng spiritual roots ay nagsama sa isa, at ang 6 na uri ng spiritual power ay nagkaisa sa isang bago at makapangyarihang spiritual energy. Ang 6-path spiritual power ay kaya ng direktang sumipsip ng spiritual power mula sa langit at lupa nang hindi na kailangan pang sumipsip ng partikular na spiritual power mula sa kaukulang spiritual roots para sa cultivation, kaya ang pag-cultivate gamit lang ang 6-path spiritual power ay naging mas epektibo kaysa dati. Nagpadala rin ng system ng prompt congratulations sa iyong breakthrough sa nascent soul realm at pagtanggap ng isang divine ability reward. Gayunpaman ang pinakakinasabikan ni Hanju ay ang kanyang lifespan ay tumaas sa 998 years at pinili mo ang landas ng isang sword cultivator. Congratulations sa pagkuha ng sword Tao divine ability Heaven Punishing Demon God Sword. Ngunit hindi pa doon nagtatapos kasi nagpadala ang system ng isa pang prompt ang iyong sekta. Ang Jade Pure Sect ay kasalukuyang inaatake ng Asher Nether Demon Sect. Ang pinakamalakas sa Jade Pure Sect, ang Asher Nether Demon Sect leader na si Duan Tongtian Spirit Transformation Realm Level 1 ay nadetect. Gusto mo bang simulan agad ang simulation trial? Naisip ni Hanju ay tatanggi siya agad, ngunit pagkatapos ay kumalma at sinabi, kaya kung pumatay ng nascent soul cultivators kahit nung nasa Golden Core Realm pa lang ako ngayon, marahil ay may lakas na akong lumaban sa isang Spirit Transformation Realm cultivator. Pagkatapos ay sinimulan niya ang simulation trial. Sa sandaling ito sa main peak ng Jade Pure Sect, isang demonic sect elder na si Zhang Kanmo ang patuloy na sumisigaw ng pangalang Kaukau na sinabing, Kaukau, lumabas ka at harapin ang iyong kamatayan. Hindi ka nagpapakita, tumakbo ka na ba ng maaga? Ang mga tao ng Jade Pure Sect ay isang grupo nga talaga ng basura. Lahat ng disipulo, pakinggan ang aking utos, sunugin ang lahat, patayin ang lahat at kunin ang lahat. At kung hindi namin mahanap si Kaukau, gagamitin namin ang mga disipulo ng Jade Pure Sect para gunitain ang espiritu ng aking disipulo sa langit. Sa kabilang banda, 1 minuto pa lang ang lumipas, at matagumpay na natapos ni Hanju ang trial, kaya nagulat siya at sinabing, yun na ba si Duan Tongtian? Sa main peak ng Jade Pure Sect, si Li Qingzi at ang Supreme Elder ay nasa kanilang limitasyon na sa ilalim ng mapang api na puwersa ni Duan Tongtian, ngunit para sa Jade Pure Sect kailangan nilang lumaban. Minamaliit sila ni Duan Tongtian, tumatawa ng malakas, at sinabing, lumuhad lang kayo at magmakaawa at baka payagan ko kayong mas kaunti ang paghihirap. Sumagot si Li Qingzi nang may galit, mas pipiliin ang mga disipulo ng Jade Pure Sect na mamatay kaysa sumuko sa Demon Sect. Matapos sabihin yun, tinipon niya ang kanyang huling lakas para umatake kay Duan Tongtian, ngunit agad na naitapon pabalik na parang kanyan, kaya nagbuntong hininga ang Supreme Elder, wala ng silbi. Ang bungo sa likod niya ay isang innate black magnet. Ang ating spiritual power ay sinisipsip nito at direktang nawawala sa treasure na iyon. Kayang ubusin tayo ng demonyo na ito hanggang sa mamatay. Hindi kalayuan bamantong hininga si Shizuan Fairy na sinabing tapos na ang Jade Pure Sect. Hindi maiwasan ni Shizuan Fairy na isipin si Hanju, at naisip na malamang ay nasa seclusion pa rin ang batang yun. Sana walang makahanap ng kuweba niya. At Changyu, patawarin mo ako, bilang master mo hindi kita kayang protektahan, kaya kailangan ko nang mauna sayo. Sa sandaling yun, sa gilid naman ng bangin, napilitan si Mozu na umurong sa mga miyembro ng demonic sect, at para mapanatili ang kanyang purity. Matatag siyang tumalon mula sa bangin, na ubos na ang kanyang spiritual power at hindi na niya kaya pang lumipad gamit ang kanyang espada. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at ang huling naisip niya ay si Hanju, kung nag-cultivate lang ako ng mas masikap tulad niya, hindi sana ako nasa ganitong sitwasyon ngayon, sana ay magkita kami ulit sa susunod kong buhay. Ngunit sa sandaling yun, isang pamilyar na boses ang narinig niya, kaya bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, at nakita na hawak siya ng lalaking iniisip niya, habang ang mga mula sa demonic sect sa likuran nila ay pawang naging ginadgad na karne. Nagtaka si Mozo na sinabing, patay na ba tayo, napunta ba tayo sa langit? Di nagtagal nakita ni Hanju si Mufachu, at agad na ibinigay si Mozo sa kanya, bago lumipad patungo sa main peak. Sa daan agad niyang pinatay ang 3 Golden Core cultivators na umaatake kay Mufachu. Pagkatapos ay naramdaman ni Hanju ang malakas na pressure mula sa main peak, at sinabing sana ay makahabol pa ako sa oras. Sa sandaling yun, na-detect niya ang presensya ni Changyu, at si Changyu at ang iba pa ay napapalibutan ng isang grupo ng demonic path cultivator. Habang naghahanda silang lumaban hanggang kamatayan, bigla 3 flash ang lumipad mula sa malayo. Sa susunod na segundo, nahati sa dalawa ang mga demonic path cultivator na parang prutas sa fruit ninja, kaya natigilan si Changyu at ang iba pa. Hindi na nagtagal pa si Hanju at nagpatuloy sa paglipad patungo sa main peak. Samantala, sa isang kagubatan, pinipilit ng isang lalaking may isang mata si Sheng Hangshan na sinabing, dapat maging cultivation partner kita, sumama ka sa akin pabalik sa Asher Nether Demon Sect at ililigtas ko ang buhay mo. Paano ba naman papayag si Sheng Hangshan, kaya sinabi niya, si Duan Tongtian ang pumatay sa mga magulang ko, kahit mamatay ako hindi ako babalik. Habang akmang kikilos ang lalaking may isang mata,
Biglang sumigaw si Xing Hangshan ng may tuwa asawa ko kaya akala ng lalaking may isang mata ay sumuko na si Xing Hangshan ha pumayag kaagad. Buti naman medyo masunurin ka alam ko na kung walang panggigipit paano ka susuko pero lumitaw na si Hanju sa likod niya na namumula ang mga mata, at nilutas ang pangalawang major disipulo ng demonic sect sa isang galaw lang. Matapos utusan si Xing Hangshan na maghanap ng tataguan, nagpatuloy siya sa pagmamadali patungo sa main peak at sa sandaling ito ipinahiwatig ng system na ang favorability ni Xing Hangshan sa kanya ay tumaas sa 6 stars kaya hindi maiwasan ni Hanju nang umiti ng mapait na sinabing ang lupit talaga ng aking charm at lakas. Sa sandaling ito sa tuktok ng main peak sina Li Qingzi at ang Supreme Elder, at Shizuan Fairy at iba pa ay malubhang sugatan, pero sila Li Qingzi at ang Supreme Elder ang nasa pinakamasamang kondisyon. Minamaliit sila ni Duan Tongtian mula sa itaas, at sa susunod na segundo lumitaw siya sa harap ni Shizuan Fairy. Ito lang ba ang lakas ng Jade Pure Sect noong araw? Ang demonic sect ko ay pumatay lang ng ilang tao para sa aming cultivation at gayon pa man ay pinupuntirya na kami ng ilang daang taon pero ngayon na nasa spirit transformation stage na ako sino ang maglalakas loob na harangan kami. Ang paggamit ng mga cultivators ng buong sekta ninyo para sa aming cultivation ay tiyak na magpapalaki ng malaki sa lakas ng aming sekta kung gayon ang numero 1 sekta sa Great Swallow Dynasty ay magiging sa amin. Hahaha Shizuan Fairy, hindi ka pa rin ba susuko? Hulaan mo kung ilan ang nabubuhay pa mula sa Jade Pure Sect. Matapos sabihin nito itinaas niya ang kanyang kamay para magbigay ng nakamamatay na atake kay Shizuan Fairy, kaya sumigaw si Li Qingzi. Pero sa kritikal na sandaling ito agad na lumitaw si Hanju at iniligtas si Shizuan Fairy. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito sa ganoong kapaguran. Nagtanong siya ng may pag-aalala, Master, ayos lang po ba kayo? Si Shizuan Fairy nang makita si Hanju ay namutla rin ang mga mata, ngunit sa susunod na segundo sinuntok niya ito sa mukha. Anong ginagawa mo rito? Tumakbo ka na, pakinggan mo ako, tumakas ka ng malayo hanggat maaari, mula ngayon hindi ka na disipulo ng Jade Pure Sect. Naramdaman ni Duan Tongtian na siya ay binabaliwala na nagpalubha sa kanyang kahihiyan. Bata, matapang ka, kung lumuhad ka at magbigay-pugay ng 3 beses ililigtas ko ang buhay mo at bibigyan pa kita ng pagkakataong sumali sa Asher Nether Demon Sect. Sa sandaling ito lumitaw din ang dalawang opsyon sa system, gayunpaman hindi naapektuhan si Hanju ng mga pagpipiliang ito. Ang dahilan kung bakit siya dumating dito ay dahil nakapagpasya na siya. Lumapit siya kay Duan Tongtian, kumukulo ang kanyang dugo kahit ang isang survivor cultivator ay may sariling passion. Sa sandaling yun biglang agad na lumitaw si Zhang Kanmo sa likod ni Hanju at sinabing, "Kaukaw, nandito ka pala." Tumawa si Duan Tongtian, "Hahaha, hindi ko na kailangan kumilos sa lakas ni Elder Zhang Kanmo kaya na niya kayong lahat durugin." Ngunit pagkasabi pa lang niya nito, naitulak si Zhang Kanmo palayo na parang kanyan, kaya lahat ng nakakita sa eksenang ito ay nagulat. Gayunpaman si Hanju ay ngumiti kay Duan Tongtian na sinabing, "Handa ka na, oras na para ipadala ka sa iyong patutunguhan." Samantala ang napatalsik na si Zhang Kanmo ay nahirapang bumangon mula sa lupa, at galit na sumigaw, "Kaukaw, papatayin kita." Abyssal Demon Lamp, sa mga kaluluwa ninyo ipagpupugay ko ang aking disipulo na si Chen Santian. Disipulo, nakikita mo ba, ipinaghihiganti kita. Ipinatawag niya ang kanyang pinakamakapangyarihang magical treasure at umatake kay Hanju. Ngunit dahan-dahan lang itinaas ni Hanju ang kanyang kamay at itinaas lang ang kanyang hintuturo at Free Pure Shadow Sword ang lumipad. Sa isang iglap ang dating hindi matalong elder ng Asher Nether Demon Sect ay winasak ang ulo sa atake ni Hanju. Lahat ay natakot sa atake na ito, at sa sandaling ito nakangisi si Duan Tongtian. "Masyado ka pang bata, ngunit kaya mo nang patayin ng isang elder ng aking sekta gamit ang espada. Bakit hindi ka sumali sa aming demonic sect? Kayamanan, mga babae, mga pamamaraan o teknik at teritoryo, maibibigay ko silang lahat sa iyo." Bago pa matapos magsalita ay 3 sword shadows na ang dumating sa harap ni Duan Tongtian, ngunit sa susunod na segundo isang pulang kalasag ang lumitaw sa harap niya na hamarang sa 3 sword shadows. Nang makita na ganoon kadaling naharang ang kanyang Free Pure Shadow Sword, nagtaka si Hanju, ano ba talaga ang nasa likod niya? "Sa likod ko ang innate black magnet. Ang treasure na ito ay kayang sumipsip ng spiritual power at immune sa karamihan ng mga atake, maliban na lang kung mas malakas ang spiritual power mo kaysa sa akin ay hindi mo talaga ako matatalo. Binigyan na kita ng pagkakataon, sisihin mo ang iyong pagpapalalo. Talaga bang akala mo pinahahalagahan ko ang talento? Ang mundo ay hindi kinukulang sa mga henyo. Bakit sa tingin mo napakabihirang mahanap ang tunay na mga henyo sa mundong ito na tulad mo? Ito ay dahil sila ay nabubuhay sa kanilang sariling kakayahan, ang iba ay namamatay sa kalagitnaan tulad mo." Habang nagsasalita biglang naglabas si Duan Tongtian ng nakakatakot na presyon ng Spirit Transformation Stage, na bamalat sa buong Jade Pure Sect. Sa isang iglap lahat ng nakikipaglabang disipulo ng Jade Pure Sect ay nagulat, at tumingin sa main peak. "Hayaan kong mamatay ang lahat ng miyembro ng Jade Pure Sect sa harap ng inyong mga mata. Gusto kong makita kung paano ninyo planong protektahan ang Jade Pure Sect."
Sa sandaling ito nakuha na ni Hanju ang kanyang espada sapat na ang usapan. Tapos ka na ba, may huling salita ka pa ba? At habang nagsasalita itinaas ni Hanju ang espada sa kanyang kamay, naghahanda na magpakawala ng isang divine ability. Tumawa ng malakas si Duan Tongtian, anong huling salita? Itago mo na lang yan para sa sarili mo. Ngunit bigla hindi na siya makatawa, kasi ipinakawala na ni Hanju ang kanyang divine ability at napansin ni Duan Tongtian na siya ay nakalock at hindi makagalaw kahit kaunti. Ang divine ability na ito ay ang Heaven Punishing Demon God Sword ni Hanju. Habang humahagupit ang sword energy, naglaho si Duan Tongtian na parang nasa matinding init na nawala sa pagitan ng langit at lupa. Lahat ay natakot, na hindi na alam kung ano na talaga ang mga nangyayari, nasaan soul-slaying spirit transformation talagang astig. Gayunpaman, sa sandaling ito naramdaman ni Hanju na nakatakas ang primordial spirit ni Duan Tongtian. Hindi dapat manatili ang nakatagong panganib na ito, kaya agad niyang hinabol ang primordial spirit. Sa sandaling ito, sa ibabaw ng tumpok ng mga guho, nanginginig ng husto ang primordial spirit ni Duan Tongtian na sinabing, buti na lang at mabilis akong nakatakas, sino ba talaga ang taong yon? Ako si Cao Cao. Bigla itong ginulat ng husto si Duan Tongtian kasi lumitaw si Hanju sa likod ni Duan Tongtian nang hindi niya namalayan kung kailan. Sinabi ni Hanju na ang ilang daang taong pakikipaglaban sa pagitan ng Jade Pure Sect at Asher Nether Demon Sect ay nagtatapos ngayon at itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at ginamit ang divine ability ng 6 Realms of Reincarnation 6 Path Soul Engravings. Agad na nagsimulang sumigaw si Duan Tongtian sa matinding sakit na sinabing, Cao Cao, hindi kita palalampasin kahit maging multo ako, hindi ka palalampasin ng Monster Taming Demon Sect. Matapos ang ilang sigaw, ang kanyang primordial spirit ay pinino ni Hanju. Nagtaka si Hanju, ano ba yang Monster Taming Demon Sect? Dalawang system notification ang narinig, matagumpay mong napatay ang isang Spirit Transformation Realm Cultivator at nakakuha ng Spirit Controlling Peel, at nagkaroon din ng galit si Xiaoyi sa iyo na may kasalukuyang hatred level na 5 stars, kaya naguluhan si Hanju sino si Xiaoyi. Agad niyang binuksan ang relationship list at nalaman na si Xiaoyi ay nasa ikalawang antas ng Fusion Void Realm. Natulala si Hanju na sinabing sabi na may mas elder pang darating para manggulo. Sa sandaling ito biglang napansin ng lahat na ang innate black magnet na iniwan ni Duan Tongtian ay naglalabas ng kakaibang bagay. Isang makapal na usok ang lumabas mula sa innate black magnet. At di nagtagal, isang figure ang lumitaw mula sa loob ng usok na sinabing, kapwa Daoist, napakagandang divine ability, nasan soul-slaying spirit transformation, na palawak mo ang aking pananaw. Akala ni Hanju ay susugod ito gamit ang kanyang espada, ngunit sinabi ng kabilang partido, walang silbi kasi ako ay isang great cultivator ng Fusion Void Realm. Ang divine ability mo ay hindi kayang patayin ng mga espiritong tulad namin. Kung nagtagal lang ng kaunti si Duan Tongtian, hindi sana ito lang ang na-recover ko. Kaya nang marinig ito, nagulat si Master Jin Shou na sinabing, Fusion Void, sino ka? Ako si Xiaoyi, isang elder ng Monster Taming Demon Sect mula sa Northern Province. Maraming taon nang nagplano ang sekta ko, ngunit hindi ko inaasahan ang hadlang na cultivator. Hindi ko kakalimutan ito. Sinasabi mo bang nagtatrabaho lang si Duan Tongtian para sa'yo? Siyempre, sinabi ng basurang yon na walang makakatalo sa kanya sa Jade Pure Sect na nagpapahintulot sa akin, na sa puntong ito napansin ni Xiaoyi na sinabing, bata, sinisikap mo bang makakuha ng impormasyon sa akin? Sinabi ni Hanju na kung titingnan ang primordial spirit mo na iba sa ordinaryo ay baka nasira o nawasak na nga ang pisikal mong katawan. Tama. Suminghal si Xiaoyi, hindi ka kwalipikado para malaman, ayoko lang mang-api ng mas bata, yun lang. Naipadala ko na ang mensahe pabalik sa Demon Sect, maghintay ka sa paghihiganti ng Monster Taming Demon Sect. At pagkasabi nito nawala si Xiaoyi. Doon lang naintindihan ni Li Qingzi at sinabing kaya pala nagplano ang Asher Nether Demon Sect laban sa Myriad Demon Realm. Lahat yun ay inayos ng Monster Taming Demon Sect. Ang top priority ngayon ay lipunin ang lahat ng Demonic Path Cultivator sa loob ng sekta. Hanju, kailangan ko ng tulong mo. Habang nagsasalita, napansin ni Li Qingzi na ganap siyang binabaliwala ni Hanju at dumiretso ito kay Shizuan Ferry para gamutin ang kanyang mga sugat, kaya natulala si Li Qingzi na sinabing, Hanju, hindi naman ganoon kaseryoso ang mga sugat ng master mo. Nang hilingin ni Li Qingzi na lipunin ang natitirang miyembro ng Demonic Sect, agad na tumanggi si Hanju ng walang pag-aatubili na sinabing, ayoko kasi ang master ko ang pinakamahalaga. Kung gusto mong umalis, umalis ka. Pero sa isip niya ay kung pababagsakin ko ang buong Demonic Sect, hindi ba't magiging masyado akong sikat? Ang kasikatan ay isang bagay na gusto kong iwasan. Bahagyang umarko ang labi ni Shizuan Ferry nang marinig ito. Sa sandaling ito, ang iba pang mga elder na naroroon ay tumingin kay Shizuan Ferry ng may inggit. Nagtanong naman si Elder Dao Lei kay Hanju, fellow Daoist, ano ang background mo sa kakayahan mo? Tiyak na hindi ka disipulo na kinultivate ng Jade Pure Sect lang. Pero sagot ni Hanju, ang isang pagkakataong pagkikita ay hindi nangangahulugang nagkakilala na tayo noon. Kailangan mo lang malaman na ako ngayon ay isang disipulo ng Jade Pure Sect at hindi ko sasaktan ng Jade Pure Sect. Habang nag-uusap sila, dumating ang iba pang mga elder mula sa Demonic Sect.
Ngunit hindi nila mahanap si Duan Tongtian at sa halip na tagpuan nila ang katawan ni Zhang Kanmo. Ginamit ni Li Qingzi ang lahat ng kanyang spiritual energy, ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong Jade Pure Sect. Ang pinuno ng demonic sect si Duan Tongtian ay patay na. Mga disipulo ng Jade Pure Sect, pakinggan ang aking utos, lipulin ang lahat ng demonic path cultivator sa loob ng sekta. Nang marinig na patay na ang kanilang pinuno, labis na natakot ang mga miyembro ng demonic sect, kaya nagtakbuhan sila sa iba't ibang direksyon habang lubos na nahikayat ang mga disipulo ng Jade Pure Sect at hinabol ang mga tumatakas na demonic cultivators. Sinasaktan sila na parang mga asong ligaw. Nang makita na nagkakalat ang mga demonic path cultivator, hindi maiwasan ng lahat na makahinga ng maluwag. Bamaling si Li Qingzi kay Hanju na may nag-aalab na tingin sa kanyang mga mata na sinabing, mga kapwa elder, naniniwala ako na nakita na ng lahat ng naririto ang lakas ni Hanju. Dahil sa kanyang performance ngayon, mula ngayon si Hanju na ang magiging vice sect leader ng Jade Pure Sect. Ang tungkol naman sa akin ng cultivation ko ay hindi na makakagawa ng anumang breakthrough. Ang kinabukasan ng Jade Pure Sect ay nakasalalay sa nakababatang henerasyon. May malaking potensyal si Hanju at lubos siyang kwalipikado para sa posisyong ito. Siguro naman ay walang tutol. Bigla ay may isang boses ang umalingaw-ngaw na sinabing, tumututol ako. Ang boses na ito ay nagmula mismo kay Hanju. Na ipinaliwanag na gusto ko lang mag-cultivate ng payapa, masyadong nakakapagod ang maging vice sect leader, saan ako makakahanap ng oras para mag-cultivate. Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Li Qingzi na magkaroon ng komplikadong damdamin at sa huli ang Supreme Elder ang nagmungkahi. Kung gayon, hayaan si Hanju maging nominal elder, tatanggap siya ng parehong pwesto tulad ng sect leader, at maliban na lang kung may problema ang sekta, walang sino man ang pinapayagang gambling siya sa ordinaryong mga araw. Nang marinig ito, agad na tumango si Hanju nang may kasiyahan. Ito mismo ang gusto ko, at kung sabagay ang taong yon na si Xiaoyi ay nasa Fusion Void Realm, hindi kaya. Paliwanag ng Supreme Elder, tulad ng hula mo kanina, ang Primordial Spirit lang talaga ang natitira kay Xiaoyi. Malamang ay nangako si Duan Tongtian na tutulungan siyang mabawi ang kanyang pisikal na katawan kapalit ng pagkakataon sa breakthrough. Ang dahilan ng pagkaantala ay maaaring upang gumamit ng isang lihim na paraan para sipsipin ang spiritual energy at vitality ng Jade Pure Sect. Bukod pa rito, ang Northern Province ay kasing layo sa atin ng dulo ng mundo. Kahit pa dumating siya, hindi siya hahayaan ng ating mga kaalyado ng righteous path na magdulot ng kaguluhan. Gayunpaman, nakakaramdam pa rin ng kawalan ng seguridad si Hanju na naisip na mas mabuting ipagpatuloy ang aking secluded cultivation at malampasan ang Fusion Void Realm sa lalong madaling panahon. Matapos ang labanan sa pagitan ng Jade Pure Sect at Asher Nether Demon Sect, tahimik na kumalat ang mga kwento tungkol sa isang misteryosong makapangyarihang nilalang sa loob ng Jade Pure Sect. Sa sandaling ito ng krisis para sa Jade Pure Sect, mapalad tayo na mayroon tayong God-slaying elder. Sa isang sword strike lang napatalsik niya ang isang spirit transformation cultivator na nagpabago sa panganib tungo sa kaligtasan. Nang marinig ang sinabi ni Shi Zuan Ferry, agad na lumitaw ang isang alon ng mga tagahanga ng God-slaying elder sa gitna ng madla at sinabing, ang sekta pala natin ay nagtatago ng isang spirit transformation realm cultivator. Mula ngayon ang God-slaying elder na ang idolo ko. May mga sister ba na interesadong sumali sa God-slaying fan group? Narinig ko, napakagwapo niya. Matapos paalisan ng lahat, pinigil ni Shi Zuan Ferry si Hanju. Matapos ang isang sandali ng katahimikan sa pagitan nila, malumanay na nagsalita si Shi Zuan Ferry, wala ka bang sasabihin? Nagtaka si Hanju, ano naman ang sasabihin ko, Master? Sabihin mo sa akin kung sino ka talaga, ano ang sadya mo sa Jade Pure Sect. Maaaring walang pakialam si Li Qingzi, ngunit bilang master mo kailangan kong maintindihan ng malinaw, kaya hindi nakapagtataka na hindi mo na kailangan ng mga turo ko. Tatawagin na ba kitang fellow Daoist Han mula ngayon? Natulala si Hanju na sinabing, dapat ay naintindihan mo na ang aking background mula kay Brother Tai. Hindi ka ba naniniwala sa aking talento? Bahagyang pinaikit ni Shi Zuan Ferry ang kanyang mga mata. Kahit may pambihira kang talento, saan mo nakuha ang mga teknik na yun? Napagtanto ni Hanju masyadong outrageous ang nascent soul-slaying spirit transformation. Walang maniniwala kung sasabihin ko, at dagdag pa, palagi akong low profile, ngunit nagagawa kong makakuha ng mga magaganda at malalakas na resources. Kahit isang mangmang ay makakakita na may kakaiba. Sa huli, nakaisip si Hanju ng isang angkop na dahilan at kaya nagsimula ang kanyang kwento. Noong unang panahon, may isang bata na mahilig uminom ng gatas ng hayop at namuhay ng walang problema araw-araw. Isang araw, sa ilalim ng isang nasunog na lumang puno ng willow na tinamaan ng kidlat, nakakita siya ng isang singsing. Gusto niyang ibalik ito sa lokal na constable habang dinampot niya ang singsing ng walang kasakiman, pero bigla may isang immortal ang lumabas mula rito at tiningnan lang siya ng immortal at gustong gawin siyang disipulo. Sa pambihira mong mga buto, tiyak na isa kang pambihirang henyo. Nakatadhana ang pagkikita natin. Narito, mayroon akong yellow rank technique na ibibigay sa iyo.
Mula noon madalas akong turuan ng immortal ng mga teknik sa pamamagitan ng panaginip na sinasabing nakatadhana akong maging celestial being ngunit puno ng paghihirap ang tadhana kaya nagsosulo ako araw-araw at hindi nangangahas na gumawa ng gulo habang nililikha niya ito naisip ni Hanju habang lalo kong binubuo ang imbentong kwento na ito mas lalong nagiging hindi kapanipaniwala malamang ay hindi maniniwala si Master. Sa kanyang gulat talagang naniwala si Shizuan Ferry na sinabing ganoon pala nagkaroon nga ng ganyang mga president. Kung gayon bakit mo pa kami niligtas at nagtago ka na lang sana kasi hindi naman gaanong naging mabuti sa iyo ang Jade Pure Sect at naniniwala ako na hindi mo talaga itinuturing na tahanan ang Jade Pure Sect. Totoo na buhay na ako ng 100 taon at hindi maraming tao ang pinapahalagahan ko pero sa pagkakataon lahat sila ay nasa Jade Pure Sect ang pinakamahalagang tao sa kanila ay gustong mabuhay at mamatay kasama ang Jade Pure Sect. Sa sandaling yun nagpadala ang system ng notification ng favorability ni Shizuan Ferry sa iyo ay tumaas sa 3.5 stars maging si Shizuan Ferry ay nalugod sa pahayag na yun agad niyang binago ang paksa kaya ano ang mga plano mo mula ngayon ipagpatuloy ang seclusion mo. Sabi ni Hanju na oo sino ang nakakaalam kung kailan aatake ang Fusion Void Realm Demon na yun kailangan kong palakasin ng sarili ko ng mas mabilis hanggat maaari kaya pagkasabi nito pinayagan ni Shizuan Ferry si Hanju na umalis. Pagbalik sa kanyang kuweba, naisip ni Hanju ang pagkakaiba sa saloobin ng elder sa kanya noon at ngayon. Ito ba ang tinatawag nilang pagpapakitang gilas ang sarap ng pakiramdam na ito talagang ang lakas ang pinakamahalaga? Mukhang tama ang desisyon kong mag-focus sa cultivation, kaya ipagpapatuloy ko ang aking buong pagtuon sa cultivation. Sa sandaling ito dumating muli si Changyu, na may dalang tumpok ng heavenly materials at earthly treasures at sinabing junior brother nandito ako nakakolekta ang sekta ng ilang item na makapagpapalakas ng spiritual energy sa kuweba mo tutulungan kitang itanim yan. Kailangan din nating maglagay ng spirit gathering array patuloy na nagpapasalamat si Hanju maraming salamat senior sister. Anong senior sister ikaw na nga ngayon ang God-slaying elder tatawagin pa rin ba kitang junior brother pagkatapos ay nagpadala ang system ng notification ang favorability ng senior sister Changyu mo ay umabot na sa 5.5 stars. Sa susunod na segundo, biglang idinikit ni Hanju ang kanyang senior sister sa pader at sinabing basta't seryosong mag-cultivate si senior sister at hindi magpapabaya ay palagi kang magiging senior sister ko. Agad na namula ang mukha ni Changyu sa galaw na ito na sinabing nagko-cultivate naman ako pero hindi ako makakapantay kay junior brother. Pagkatapos ay bumulong si Hanju sa tenga ni Changyu senior sister may pakiusap ako at agad naman na pumayag si Changyu sabihin mo lang tutuperin ko. Agad na naglabas ng tuso ng ngiti si Hanju at sinabing pwede mo bang lagyan ulit ng formation ang kuweba para sa fireproof theft-proof at senior sister-proof salamat. Sa sumunod na 3 taon walang tigil na hinabol ng Jade Pure Sect ang mga natitirang miyembro ng Asher Nether Demon Sect na matagal nang nagdudulot ng gulo sa loob ng 100 taon. Hanggang sa tuluyang malipol ito, nagulat ang buong Great Swallow Cultivation World. Kumalat din ang titulong God-slaying elder sa buong Cultivation World. Nakaabot na si Hanju sa ikalawang antas ng Nascent Soul. Sa sandaling ito biglang nagpadala ng mensahe ang system isang hidden achievement ang natapos ang pagkamatay ni Duan Tongtian at ang pagkalipol ng Asher Nether Demon Sect ay nag-trigger ng karagdagang reward. Bukod sa original na reward na Spirit Control ang Peel nakakuha ka ng isang magical tool ang Demon Binding Rope at isang spell manual ang Myriad Thunderstorm. Isang araw biglang nagtipon ang mga ulap ng kidlat sa itaas ng inner sect ng Jade Pure Sect na nagdulot ng nakakatakot na kapangyarihan ng langit na bamalat sa 18 peaks, na nagdulot ng lamig sa lahat kaya inakala ng mga elder na malapit na naman ang isa pang pag-atake mula sa demonic sect at naghanda para sa labanan. Gayunpaman ang Supreme Elder na may kislap ng ginto sa kanyang mga mata ay tumingin sa mga ulap at kalmadong sinabing, walang dapat ikabahala ginamit ko ang energy observation technique para tingnan ang pinagmulan ay mula sa lugar ni Hanju. Nang marinig ito nakahinga ng maluwag ang mga elder na sinabing kung gayon wala nang dapat ikabahala lahat bumalik na kayo sa inyong mga tahanan. Sa sandaling ito sa lokasyon ni Hanju, ang sanhi ng ganoong kaguluhan ay ang pag-eensayo niya sa bagong nakuha niyang spell ang Myriad Thunderstorm. Ang makulag na spell na ito ay kayang ipatawag ang spiritual energy ng langit at lupa upang magpakawala ng isang thunderstorm na kayang wakasan ang mundo. Naramdaman ni Hanju ang kapangyarihan ng spell na ito at tuwang-tuwa siya at sinabing sa wakas mayroon na akong skill para sa pangmalawakang pinsala. Sa sandaling yon, hinanap ni Li Qingzi si Hanju. Ngumiti at sinabing mayroon siyang pag-uusapan. Nang dumating sila sa kuweba ni Hanju sinabi ni Li Qingzi Elder Hanju kung may kailangan ka sabihin mo lang na ipaalam ko na sa lahat ng elder ang minor issues mo ay major issues para sa Jade Pure Sect. Medyo maliit nga ang kuweba na ito, paano kung lumipat ka sa main peak para sa cultivation maluwag at komportable doon pero nang makita ang masamang intensyon sa mga mata ni Li Qingzi agad na tumanggi si Hanju nang walang pag-aatubili.
Nang makita ang pagtanggi ni Hanju, hindi na nagpilit pa si Li Qingzi at sinabing tungkol sa innate cave dwelling mo ang sekta ay maglalaan ng pinakamahusay na resources para ayusin ito para sa iyo. Pagkatapos ay inihayag niya ang kanyang tunay na sadya sa pagbisita. Elder Hanju, payag ka bang kumuha ng disipulo? Nang marinig ito, nagulat si Hanju habang sinabi ni Li Qingzi ang individual na ito ay may pambihirang talento. Elder Hanju, kailangan mo lang magbigay ng kaunting gabay. Kapag may oras ka, tumawag si Li Qingzi, at isang binatang lalaki ang pumasok mula sa labas. Sa sandaling yun, biglang nag-notify ang system. Innate destiny individual ay na-detect. Agad na lumitaw ang lahat ng impormasyon tungkol sa taong ito sa harap ng mga mata ni Hanju. Ito si Yang Tiandong na may dugong demonic sage, ay ipinanganak na kalahating tao kalahating demonyo na may walang kapantay na talento. Gayunpaman sa kanyang kabataan, minsan siyang nawala ng kontrol at naging demonyo at sinaktan ang kanyang mga kapwa sect member, kaya ikinulong siya ng Asher Nether Demon Sect at mapalad na nailigtas ng Jade Pure Sect. Nang makita ito, hindi maiwasan ni Hanju na isipin isa na namang protagonist template. Ayaw man pumayag ni Hanju, pero sinabing ayos lang ang kumuha ng disipulo. Gayunpaman dapat siyang payag ang pumili ng anumang cultivation technique mula sa Jade Pure Sect. Ako lang ang responsable sa pagtuturo ng spells at divine abilities, kaya madaling pumayag si Li Qingzi. Pagkatapos ay nagdala ito ng isang malaking kahon na sinabing ito ang mga token na kumakatawan sa iyong status bilang God-slaying elder. Maaari mong ibigay yan sa iyong mga disipulo sa hinaharap. Nang makita ito, natulala si Hanju na sinabing ibig sabihin ba nito ay kailangan kong mag-recruit ng isang buong kumpol ng mga disipulo. Bago pa makapagsalita si Hanju, dali-daling umalis si Li Qingzi. Bamaling naman si Hanju kay Yang Tiandong at sinabing nahulaan ko na ang background mo. Ang pangalan mo ay Yang Tiandong, kalahating tao kalahating demonyo, at ikinulong ka ng Asher Nether Demon Sect, tama? Nang marinig ito, nagulat si Yang Tiandong at tumingin ng paitaas at inisip na espesipikong inutusan ni Li Qingzi na huwag sabihin ang kanyang nakaraan kay Hanju, ngunit direktang nahulaan nito ni Hanju. Labis na humanga si Yang Tiandong sa kanyang bagong master at sinabing, kaya mo pang ang hulaan ang nakaraan ko, humahanga ako sa iyo. Sa sandaling ito, nag-notify ang system na ang favorability ni Yang Tiandong sa akin ay tumaas sa 3 stars. Lihim na natuwa si Hanju na inisip, may system kasi ako, ano ba ang hindi ko alam? Agad na inabutan siya ni Hanju ng isang token. Sige, ingatan mo ang token na ito, maghanap ka ng lugar para mag-meditate at mag-cultivate. Pagkatapos ay di inaasahan, biglang sinabi ni Yang Tiandong, Master, may pakiusap po ako. Iniwan ng aking ama ang isang malalim na skill na kaya lang I cultivate sa spirit transformation level. Sa limitado kong talento, humihingi ako ng tulong kay Master na turuan ako. Pagkatapos inabot ni Yang Tiandong ang isang pulang balahibo, at nang makita ang balahibo, labis na nagulat si Hanju. Nang kunin ang balahibo mula kay Yang Tiandong, nadiskubre ni Hanju na nablock ang kanyang spiritual sense dito. Mukhang para ma-access ang skill sa loob ng balahibo ay kailangan ng spiritual sense na nasa spirit transformation level. Pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay. Pag-aaralan ko muna ang landas ng cultivation ay nangangailangan ng kagustuhang magtiis ng paghihirap. I cultivate mo muna ang spiritual power mo sa loob ng 10 taon at pagkatapos ay tuturuan kita ng spells. Kaya magalang na sinabi ni Yang Tiandong, salamat Master. Teka, 10 taon ay wala-wala, sisimulan ko na ang cultivation. Sa isang kisap mata lumipas ang 10 taon at sa loob ng 10 taon na ito nakaabot din si Hanju sa ika-4 na antas ng nascent soul. Nang imulat niya ang kanyang mga mata para tingnan ang kanyang soul disciple, nakita niya si Yang Tiandong na nakatingin sa kanya ng may sama ng loob, na parang tumubo ang mga ibon sa kanyang ulo at sinabing, Master, gising na pala kayo. Sa wakas 10 taon na akong nakaupo ng hindi gumagalaw, malapit na akong magkaalmoranas. Kaya nang makita ito, hindi maiwasan ni Hanju na makaramdam ng hiya. Gayunpaman, nang makita siyang umunlad mula sa first level ng foundation establishment hanggang sa 6th level sa loob ng 10 taon, may kakayahan na siya. Pagkatapos ay nagtanong siya, disipulo, ano ang pakiramdam mo sa loob ng 10 taon na ito? Sumagot ito na, Master, malaki ang naitulong sa disipulo ng matinding cultivation sa loob ng 10 taon na ito at marami pa akong naintindihan na katotohanan. Hindi maiwasan ni Hanju na singhalan sa loob-loob, kasi pinagluloloko mo ba ako? Ilang taon na akong nagse-seclusion at wala pa rin akong naiintindihan na anumang malalim na katotohanan. Pagkatapos ay tamad siyang umunat at sinabing, kung ganoon dapat kang lumabas at kumpletuhin ang ilang gawain. Kaya nang marinig na sa wakas ay makakaalis na siya, labis na natuwa si Yang Tiandong, talaga maaari na akong lumabas, napakagaling, anong gawain? Sabi ni Hanju, naalala ko mayroong monthly contribution leaderboard sa Mission Tower ng sekta, bumalik ka. Kapag naging una ka na sa monthly board, agad na naging desperado ang tuwa sa mukha ni Yang Tiandong at sinabing, ano, top 1 sa monthly board? Sino ang nakakaalam kung gaano katagal yan? Ngunit bago pa makapagsalita si Yang Tiandong, nang higit pa sinipa na siya ni Hanju palabas ng kuweba. Matapos sa wakas na paalisan si Yang Tiandong, inilabas ni Hanju ang pulang balahibo, at nagpasya siyang simula na ang pagtanggal ng seal ng balahibo. Inilabas niya ang spirit control, ang pill na nakuha niya kanina na espesipikong para sa pagpapalakas ng spiritual sense.
Agad itong inubos ni Hanju. Matapos itong sipsipin naramdaman niya na ang kanyang spiritual sense ay lumakas ng higit sa 10 beses. Ipinasok niya ang kanyang spiritual sense sa balahibo muli, at muling lumabas ang dating resistance ngunit sa pagkakataong ito ang kanyang spiritual sense ay bumangga dito at nabasag ang hadlang sa loob lamang ng ilang segundo. Bigla nilamon ng di mabilang na gintong simbolo si Hanju. Sa paanan ng Jade Pure Sect Mountain, pinangunahan ni Mufachu ang isang grupo ng mga bata patungo sa sekta siya na ngayon ang responsable sa pag-recruit ng mga bagong disipulo nang makita sila ay nalaala niya ang kanyang sariling mga unang araw sa Jade Pure Sect. Na nagdulot ng ngiti sa kanyang mukha. Bigla isang humuhuning tunog ang narinig, at isang panang kawayan ang bumaril mula sa anino patungo kay Mufachu pero instinctively siyang umiwas, ngunit sumabog ang panang kawayan hindi kalayuan sa kanya, na nagpakawala ng ulap ng lason. Sumigaw siya lahat umatras inaatake tayo. Pagkatapos isang figura na nakasuot ng straw raincoat na may dalang dual blade ang umatake kay Mufachu. Nagawa ni Mufachu na harangan ang atake, at naitulak ang sumalakay ng ilang metro palayo, gayunpaman isa pa ang umatake ang lumitaw sa likod niya at sinaksak ang balikat ni Mufachu gamit ang isang sibat. Kaya nang makita si Mufachu na sugatan labis na nag-alala ang lahat. Nagsalita ang isang lalaki na nakasuot ng straw raincoat ng malalimang boses lahat, lumuhad at huwag gumalaw si Mufachu lang ang target namin kung makikialam kayo wala sa inyo ang makakaligtas. Sugatan at nasa bingit ng isang kritikal na atake hindi nang ahas kumilos si Mufachu at tinanong sino kayo. Kami ang mga celestial stars at earthly fiends ang kaya lang naming sabihin sa iyo ay isang malaking kalamidad ang darating para sa Jade Pure Sect. Sa sandaling yun naramdaman ng lahat na umuga ang lupa, at biglang isang higanti na ang katawan sa itaas ay nakalubog sa mga ulap ang lumitaw. Si Hanju ito ginamit niya ang divine ability na natutunan niya mula sa balahibo ang heaven and earth para bumuo ng pisikal na katawan mula sa vital energy. Kapag ganap na na-master ito ang isang tao ay maaaring magkaroon ng katawan na 10,000 metro ang taas. Sumigaw siya ng ahas kayong manghuli ng mga disipulo ng Jade Pure Sect sa mismong tarangkahan namin. Ang dalawang individual na nakasuot ng straw raincoats ay natulala nang makita ang higanteng Hanju. Lihim na natuwa si Hanjo at naisip na ang Heaven and Earth ability na ito ay perpekto para sa pagpapakitang gilas hindi lang ito nakakamangha kundi mayroon ding top-tier destructive power. Habang sumusugod si Hanjo patungo sa kanila, ang dalawa ay natigilan sa takot sinubukan pang gamitin si Mufachu bilang hostage. Gayunpaman ganap silang binaliwala ni Hanjo at ipinang-atake ang kanyang napakalaking kamao patungo sa kanila. Ang iba pang miyembro ng Jade Pure Sect ay natulalang sumisigaw pareho tayo ng panig ngunit bago pa tumama ang kamao sa kanila, naglaho ito sa hangin habang nakita ni Mufachu ang isang figure na kumikislap sa kanyang tabi, at sa susunod na segundo may dalawang sigaw. Nang lumingon si Mufachu, nawala na ang mga umaatake, na nag-iiwan sa lahat na naguguluhan at hindi naiintindihan ang nangyari. Doon alam na ni Mufachu kung sino ang tagapagligtas, sino pa ba ang kayang talunin agad ang dalawang Golden Core experts kundi siya lang. Nang matentong sugatan siya sumigaw si Mufachu sa mga natulalang disipulo malapit anong ginagawa ninyo dyan gamutin ninyo ako. Sa sandaling ito, sa loob ng main hall ng main peak ng Jade Pure Sect, biglang sinipa ang pinto kaya si Li Qingzi na natakot ay nagmamadaling sinubukang sirain ang anumang sensitibong dokumento. Ang dalawang individual na nakasuot ng straw raincoats ay itinapon sa loob sinubukan ng dalawang ito na hulihin si Mufachu iiwan ko sila sa iyo ang dumating ay si Hanju. Nang makita ni Li Qingzi ang mga straw hat at dual blades, agad na namutla ang kanyang mukha na sinabing isang straw raincoat na naglalaho sa malayo at dual blades na kayang pumatay ng mga immortal ng righteous path. Lumitaw ang Supreme Elder nang hindi namamalayan at sinabing kung hindi ako nagkakamali ito ay mga miyembro ng Raincoat Holy Sect 1,000 taon na ang nakakaraan ang Raincoat Holy Sect ay minsan ang namuno sa Great Swallow Cultivation World. Napilitan silang magtago dahil tinarget sila ng koalisyon ng Righteous Path dahil sa pananakit nila sa iba't ibang henyo ng mga sekta at tila kamakailan muli silang lumitaw at nanghuli ng maraming talentadong disipulo mula sa Righteous Path. Sabi ni Li Qingzi mukhang mayroon silang access sa maraming impormasyon natin lahat ng disipulo na nahuli nila ay mga henyo pinaghihinalaan namin na may traidor sa ating sekta na may kakayahang mangalap ng impormasyon alinman mula sa Morning Sun Pavilion o mula sa loob ng ating sariling matataas na ranggo. Pero sabi ni Supreme Elder hindi tayo dapat magpadalos-dalos sa paghuhusga kasi ang demonic cult na ito ay nagtago sa loob ng libu-libong taon at ngayon ay biglang lumitaw tiyak na mayroon silang malalaking plano. Sa sandaling ito nagtanong si Hanju paano ang lakas ng Raincoat Holy Sect mayroon ba silang Fusion Void Realm Cultivators sagot ni Supreme Elder na siguradong mayroong Spirit Transformation Level Cultivators pero kung tungkol sa Fusion Void Level ay hindi malinaw. Nang marinig ito agad na naisip ni Hanju ang pagtakas.
Elder Hanju, walang oras na dapat ipagpaliban, kailangan kong personal na bisitahin ng iba pang sekta kasama si Li Qingzi upang pag-isahin ng mga righteous factions. Ang kaligtasan ng Jade Pure Sect sa panahong ito ay ipinagkakatiwala sa iyo. Pagkasabi pa lang ng Supreme Elder, lumitaw ang mga opsyon sa system. Una ay tanggihan ang kahilingan at umalis sa Jade Pure Sect at makakakuha ng Youth Preserving Pill, at pangalawa ay tanggapin ang kahilingan at ipagpatuloy ang cultivation at ipagtanggol ang Jade Pure Sect at tiyakin na mananatiling ligtas ang sekta hanggang sa bumalik ang sect leader at makakakuha ka ng spell manual at isang Spirit Transformation Realm Cultivation Elixir. At nang makita ang mga pagpipilian ng system, pinili niya ang pangalawa. As long as hindi ko kailangan umalis ay wala namang problema. Nang marinig ang desisyon ni Hanju, natuwa ang dalawang elder. Lumipas pa ang 6 na taon at si Hanju ay nakausad na sa ikalimang antas ng Nascent Soul Realm na nagpalawig ng kanyang lifespan hanggang 1,080 years. Doon lang niya naalala ang sarili niyang disipulo. Parang matagal na mula nang may balita ako sa kanya, sobra ba ang nire-request ko na siya ang dapat mauna sa monthly board. Kaya tiningnan niya ang social circle niya para tingnan kung may update tungkol sa disipulo niya. Puro balita lang pala tungkol sa mga pag-atake ng Raincoat Holy Sect. Tila nahuli rin ang disipulo ko ng Raincoat Holy Sect, kaya pala walang balita sa normal na loika. Bilang master dapat lang nailigtas ko siya sa ganitong sitwasyon. Pero agad ding binaliwala ni Hanju ang ideya na sinabing hindi siya tataya ng buhay niya. Siguradong bitag na pasensya na mahal kong disipulo, walang silbi ang master mo. Sana kayanin mo na lang mag-isa at magkaroon ka pa ng mas magandang buhay sa susunod mong buhay. Dahil hindi siya lalabas bilang elderman lang, dapat may gawin siya para sa sekta para kahit paano ay mabawi niya ang ipinuhunan sa kanya ng sect. Sa puntong yun biglang naalala ni Hanju na minsang may hinala si Li Qingzi na may espaya sa hanay ng mga elder. May mga tao kaya ng Raincoat Holy Sect sa loob ng Jade Pure Sect. Kasabay ng pag-isip niya nito, biglang lumitaw ang system at may pulang character relationship na lumabas. Pagtingin niya, si Dao Lei pala, siya pala ang traidor na isang lihim na tagapamahala ng Raincoat Holy Sect sa ikapitong antas ng Nascent Soul Realm. Ang lalim niyang magtago, kaya pala nung sinagip ko ang Jade Pure Sect noon, siya lang ang mataas na opisyal na hindi nagpakita ng kahit kaunting pabor sa akin. Akala ko malamig lang talaga ang ugali niya, traidor pala siya. Pero ngayong parehong wala sa sekta ang sect leader at Supreme Elder, ang tanging maaasahan niya ay ang master niya. Agad siyang pumunta kay Shizuan Ferry at sinabing may nalaman akong espaya ng Raincoat Holy Sect sa mga elder. Paano natin ito aayusin? Diretsong tanong ni Shizuan Ferry, sino yon? Sabi niya si Dao Lei ng Thunder Peak, habang iniisip ni Hanju kung paano kukumbinsihin ng master niya. Pero biglang dalawang salita lang ang sinabi ni Shizuan Ferry, patayin siya. Nabigla si Hanju na inisip may personal ba silang alitan, wala man lang hinihinging ebidensya at patayin agad. Sabi ni Shizuan Ferry, matagal ko nang napapansin na may mali sa kanya, kung pati ikaw ay nagsasabi niyan ay siguradong totoo na espaya si Dao Lei. Hindi na kailangang ipaalam sa iba pang elders, diretso tayo sa Thunder Peak. Maya-maya nakarating silang dalawa sa Thunder Peak. Hahanda pa lang sana si Dao Lei para bumati. Pero bago pa siya makapagsalita, tumagos na ang 3 pure shadow sword sa dibdib niya, at ipinako siya sa dingding ng main hall. Takot na takot si Dao Lei na sinabing, kayo, anong ibig sabihin nito? Walang emosyon na humarap si Hanju sa kanya na sinabing may nagparatang na ikaw ay lihim na tauhan ng Raincoat Holy Sect. Hindi naihiwalay sa iyo ang mga nangyayari sa mga disipulo natin nitong mga nakaraang panahon. Ngayon lilinisin ko ang panganib para sa Jade Pure Sect at ipaghihiganti ang mga nawawalang talentadong disipulo. Gulat na gulat si Dao Lei, kaya agad siyang nag-detonate ng sarili, at naging kidlat at sinubukang tumakas palabas ng hall. Pero itinaas lang ni Hanju ang kanang kamay niya at ginamit ang Myriad Thunderstorm sa isang kisap mata na puno ng hindi mabilang na kidlat ang buong hall. Nang mawala ang usok, primordial spirit na lang ni Dao Lei ang natira dahil wasak na ang katawan niya, kaya nagmakaawa siya. Elder Hanju, patawarin mo ko, inaamin ko, aaminin ko ang lahat. Pero hindi iiwan ni Hanju ang isang hinaharap na banta. Kaya tinapos niya ito gamit ang 9 Dragons Demon Subduing Seal, at pagkatapos ay ibinigay na kay Shizuan Ferry ang paglilinis ng gulo. Nang mapansin ng mga disipulo ng Thunder Peak ang ingay at magsidatingan, mahinaong sinabi ni Shizuan Ferry sa kanila, na pagkatapos ng investigasyon ng Godslaying Elder na patunayang si Elder Dao Lei ng Thunder Peak ay lihim na tauhan ng Raincoat Holy Sect, na ipatupad na ang parusa sa kanya. Pero hindi makapaniwala ang mga disipulo, at nang marinig ito ng iba pang elders, kinwestiyon din nila si Shizuan Ferry na sinabing masipag si Elder Dao Lei sa loob ng maraming taon, kaya paanong traidor siya, may ebidensya ba? Pero nang ipakita ni Shizuan Ferry ang storage ring ni Dao Lei at makita ng lahat ang mga sulat at ugnayan niya sa Raincoat Holy Sect, saka lang nila tuluyang naunawaan ang katotohanan at natatakot din sila sa napakalakas na kakayahan ni Hanju. Sa oras na yun nakahiga si Hanju sa isang malaking puno at tinitingnan ng listahan ng mga relasyon niya. Buti na lang si Dao Lei lang sa mga elder ang espaya, pero sa antas ng mga steward ay mukhang napakaraming espaya.
Bukod sa Raincoat Holy Sect may mga espaya rin mula sa righteous at demonic paths pati na rin mula sa ilang cultivation families kaya nabigla si Hanju na sinabing parang salon pero para makaiwas sa alarma kakabisaduhin ko na lang muna ang mga pangalan nila at saka ko na sila pananagutin. Biglang nag-alert ang system sa kanya tungkol sa isang innate destiny individual. Nabigla si Hanju nang makita ang impormasyon tungkol sa individual na ito at sinabing kung ikukumpara rito basura ang bloodline ng disipulo ko. Nagulat din siya na inisip na talaga bang may ganitong individual? Sa susunod na sandali nilapitan ni Hanju ang isang matandang lalaki na may hila-hilang kariton at hinaranggan niya ang daan. Matanda, pwede bang bigyan mo ako ng isa sa mga sisiw na yan, pero sinabi ng matanda ito ay ihahatid sa inner sect. Kaya sa puntong yun ipinakita ni Hanju ang token niya bilang God-slaying elder at sinabing ayos lang ako ang Jade Pure Sect God-slaying elder kapag nagtanong sila sabihin mo lang na ako ang kumuha ng isang sisiw mo. Kaya nagulat ang matanda at mabilis siyang pinayagang pumili. Pagbukas ni Hanju ng kulungan ng manok agad niyang napansin ang kakaibang maliit na itim na sisiw. Ito ang innate destiny individual, ang Dark Prison Chicken, isang reincarnation ng isang demonic saint mula sa upper realms. Lumalabas na noon ng Dark Prison Phoenix ay nakapatay ng hindi mabilang na nilalang at nagkasala sa langit kaya pinatawan nito ng kamatayan ng Celestial Court kaya pumasok ang kaluluwa nito sa cycle ng reincarnation at muling isinilang sa mortal world. Dahan-daang babaguhin ng kaluluwa nito ang katawan hanggang sa tuluyan itong maging Dark Prison Phoenix ulit. Sa ngayon isa lang itong sisiw na may tali nung parang 2 taong gulang na bata kaya nasabik si Hanju na sinabing ito ang sisiw na takukunin ko. Nang makabalik ang sect leader at supreme elder, hindi napigilan ni Shizuan Fairy ang tumawa nang makita sila master at senior brother. Sa wakas nakabalik na kayo, mukhang masaya kayo, maayos ba ang biyahe? Akala ng dalawa ay nagmamalasakit si Shizuan Fairy sa kanila kaya natuwa rin sila. Pagkatapos ay ipinaalam ni Shizuan Fairy ang nangyari kay Daolei, kaya sobrang galit nila kaya gusto nilang paghahampasin ang bangkay ni Daolei. Dahil matagumpay na nakabalik sina Li Qingzi at ang Sect Supreme Elder, nakatanggap din si Hanju ng mga gantimpala mula sa system. Ang Wind God Technique, isang wind element spell na nagpapahintulot lumipad sa hangin at pati ang katawan ay kayang gawing hangin. Nakatanggap din ng 12 Spirit Transformation, Spirit Concentration Pills at mga Superior Cultivation Elixir para sa Spirit Transformation Realm. Nang maiuwi sa kanyang cave dwelling ang maliit na itim na sisiw, sinikap ni Hanju ng husto na turuan itong sumipsip ng energy pero napakahirap turuan ito at gawing energy engravings ang paraan para maibsan ang gutom nito. Nakahinga ng maluwag si Hanju kasi kung hindi ay mauubos nito balang araw ang mga heavenly materials at earthly treasures sa cave dwelling ko. At doon nabanggit din ni Xing Hangshan, mahal ko, hindi mo na kailangang mag-alala, nakakuha ako ng marami-raming heavenly materials at earthly treasures sa paglalakbay ko at lahat yun ay itinanim ko para sa'yo. Hindi lang yan, may malaking regalo pa ako sa'yo, hulaan mo kung ano? Hindi na nag-isip pa si Hanju at sinabing storage ring ba, at tila tama siya at pinaliwanag ni Xing Hangshan na noong nakaraang buwan nang lumabas sila ng mga kapwa niya disipulo para makapag-adventure, nakasaksi sila ng labanan sa pagitan ng righteous at demonic factions. Pagkatapos nilang matalo ang demonic cult nang magkasama, nakuha nila ang isang storage ring. Nang makita niyang maraming treasure doon, agad niyang naisip na dalhin yun kay Hanju. Kita mo, hindi naman walang pakinabang ang paglabas para sa cultivation experience. Sa lakas mo siguradong angat ka pa, pero tumanggi si Hanju. Itabi mo na lang para sa'yo ang storage ring, gusto ko lang mamuhay ng payapa. Sabi ni Xing Hangshan na harapin mo ang realidad, hindi ka kayang protektahan ng Jade Pure Sect habang buhay. Napakaraming sekta na mas malakas pa sa Jade Pure Sect, mas marami kaysa sa may isip mo. Kaya tinanong ni Hanju, nasaan ba ang pwesto ng Jade Pure Sect sa Great Swallow Cultivation World? Mahigit 20 sekta ang mayroon sa ating mundong Great Swallow Cultivation World. Sa Righteous Path 12 ang Jade Pure Sect ay pwedeng sabihing nasa top 5. Naisip ni Hanju top 5 lang, kaya pala ang daming kalaban ng Jade Pure Sect. Pero nagpatuloy si Xing Hangshan, sa totoo lang hindi naman ganoon kalaki ang diferensya ng lakas ng karamihan sa mga sekta. Ang problema lang walang martial competition para malaman ang totoong rankings. Oo nga pala, may sikat na tao na lumitaw kamakailan sa Vermilion Bird Sect. Ang pangalan ay Huang Jihao at nakapatay siya ng nascent soul old cultivator noong golden core level pa lang siya. Ngayon malamang spirit transformation realm level na siya. Sinasabi ring gusto niyang haminin ang lahat ng sekta sa Great Swallow Cultivation World. Paano kung talagang pumunta siya sa Jade Pure Sect natin? Hindi ka pwedeng walang gawin lang, tama, God-slaying elder. Narinig ito ni Hanju at halos wala siyang masabi sa loob niya. Anong kinalaman ng God-slaying elder sa akin, Hanju? Tanong pa niya, bakit laging may taong baliw sa laban kahit saan ako mapunta? Tinanong niya, may napatay na bang tao si Huang Jihao? Pero sagot ni Xing Hangshan, hindi pa kasi Righteous Sect din kasi ang Vermilion Bird Sect. Nakahinga agad ng maluwag si Hanju, na sinabing hayaan mo siyang pumunta. Ako si Hanju, laging handang tanggapin siya. Pagkalipas ng isang taon sa isang kagubatan ilang milya ang layo mula sa Jade Pure Sect, naghihintay si Yesan lang, isang steward ng Raincoat Holy Sect kay Daolei, at naguguluhan siya na sinabing mahigit isang buwan na akong naghihintay, bakit hindi pa siya dumarating?
May mga sabi-sabing ang Godslaying Elder ng Jade Pure Sect ay napakabangis na kahit aso raw na makita niya ay sinasampal niya, pero may iba ring sabi na sobrang maingat niya at hindi pa siya nakikita ng kahit sino kung hindi lang siya nagbabantay sa Jade Pure Sect. Matagal na sanang nakapasok si Yesan lang doon. Biglang may lumitaw na figure sa likod ni Yesan lang na tinanong siya, ikaw ba si Steward Yesan lang ng Raincoat Holy Sect? Si Hanju pala yun. Salamat sa paminsan-minsang paggamit niya ng system para ma-detect ang malalakas na tao sa paligid. Na tuklasan niya si Yesan lang at sinabi niya kay Yesan lang, isa akong direktang disipulo ni Dowley. Kamakailan tinarget si Dowley ng Jade Pure Sect leader kaya hindi siya makaalis, kaya pinadala niya ako para pumalit sa kanya. Pero biglang inatake ni Yesan lang ang dibdib ni Hanju at sinabing hindi yan ang secret signal namin at saka wala nang ibang nakakakilala sa pagkakakilanlan niya kundi ang espaya lang mismo. Sa gulat ni Yesan lang, hindi nasaktan si Hanju sa palm strike, kundi siya pa ang napaurong ng puwersa, kaya nagulat siya, anong nangyayari, hindi ko nabutas ang depensa niya, isang atake lang napaurong na ako, ang lakas na nakita ko lang sa leader namin. Sabi niya, ikaw ay malinaw na nasa ikasyam na antas lang ng Foundation Establishment Realm, kaya paano ka naging ganito kalakas? Bigla niyang naalala ang isang tao sa nasa ikasyam na antas lang ng Foundation Establishment pero sobrang lakas pa rin, kaya napatanong siya, ikaw ba yun? Namutla siya sa takot at tumalikod para tumakas, na inisip problema to para tapatan ang Godslaying Elder, kailangan naming ilabas kahit kalahati ng high-level forces namin. At dapat may padala ang balita. Pero bago pa siya makalayo, pinatay na siya ni Hanju gamit ang Heaven Punishing Demon God Sword. Halos hindi pa nakakatakas ang primordial spirit niya, nang mahuli ito ni Hanju gamit ang Myriad Thunderstorm. Sinabi niya, magsalita ka, ano bang plano ng Raincoat Holy Sect? Lumalabas na ang plano nila, bago lamunin ng ibang sekta ay huhulihin muna nila ang mga henyo sa mga sekta na yun at ilalagay sa mga kampo, at kapag nawasak ang isang sekta ang mga henyo na yun ay wala nang mapupuntahan, kaya mapipilitan silang sumama sa kanila. Kaya sa sandaling yun, malamig na tanong ni Hanju, ang target niyo ba ay ang Jade Pure Sect lang o buong Cultivation World? Sagot niya na buong Cultivation World ang balak nila. Nagpatuloy si Hanju, ang tapang niyo rin, no, may cultivators ba ang Raincoat Holy Sect na nasa level ng Spirit Transformation o Fusion Void Realm? Sabi ni Yesan lang, may nasa Spirit Transformation Realm pero sa Fusion Void Realm hindi ko alam. Kung ganito kalakas ang Raincoat Holy Sect, bakit sila nagtatago at saan nakalagay ang lahat ng henyo mula sa iba't ibang sekta? Mahina at miserableng sumagot si Yesan lang, ordinaryong steward lang ako, hindi ko alam ang mga yan. Nasaan Soul 7th level cultivator ka pero ordinaryong steward ka lang, nakakatakot ang church na ito. Sa puntong yun, nanginginig na nagmakaawa si Yesan lang na sinabing, senior, hindi ko na uulitin, patawarin mo ako. Pero biglang nakatanggap si Hanju ng system notification, ang galit ni Yesan lang sa'yo ay umabot na sa 6 stars, kaya napabuntong hininga si Hanju, sa isip, pinili mo ang patay na landas. Tapos ay kalmado niyang sinabi, maaari ka nang umalis, kaya natuwa si Yesan lang nang marinig yun. Pero sa susunod na sandali, direktang pinatay ang primordial spirit niya. Sa hindi kalayuan, hindi inaasahang nakakita si Xing Hangshan ng isa pang storage ring. Wow, may nakita na naman akong storage ring, iuwi ko ito sa asawa ko. Pagkaraan ng 2 taon, dumating si Li Qingzi sa cave dwelling ni Hanju, may hihingin akong pabor kay Elder Hanju. Natuntun na namin kung saan ikinukulong ng Raincoat Holy Sect ang mga henyo, madaling depensahan ng lugar pero mahirap salakayin, kami ang bahala sa harapang paglusob, tapos ikaw na ang sumingit para putulin ang ulo nila. Pero hindi nag-isip si Hanju at agad tumanggi, sa tingin ko hindi yun tama, kasi paano kung paka na lang yun para ilayo ang pinakamalakas sa sekta, paano kung magpadala ang Raincoat Holy Sect ng Spirit Transformation Cultivator para lusubin ng Jade Pure Sect habang wala ako, kakayanin niyo ba sila? Isipin mo rin na ang isang nascent Soul 7th level cultivator ay isang steward lang sa kanila sa Raincoat Holy Sect, kaya nang napagtanto ni Li Qingzi na makatwiran ng sinabi ni Hanju, tama nga, ako na ang bahala roon. Ang kaligtasan ng Jade Pure Sect ay nasa sayo na Elder Han, at agad namang sinabi ni Hanju, maliban na lang kung Fusion Void Realm Cultivator ang kalaban, walang makakapag-isip na lusubin ng Jade Pure Sect. Sa assurance ni Hanju, umalis si Li Qingzi ng panatag. Pagkaalis ni Li Qingzi, pumasok si Hanju sa simulation battlefield para subukan ng sarili niya. Pinili niya si Duan Tongtian bilang kalaban, at itinakda ang cultivation level nito sa ikasyam na level ng Spirit Transformation Realm. Pagkatapos ng laban, lumabas si Hanju sa simulation pero malungkot ang mukha niya kasi tabla lang ang resulta laban sa ika-level 9 nanogram Spirit Transformation Realm, kaya kung haharap ako sa Fusion Void Realm siguradong patay ako. Kailangan ko nang mag-seclude at mag-cultivate agad. Muli niyang tiningnan ang social circle para sa updates at nakita niyang patuloy na binubugbog ang mahirap niyang disipulo, kaya tahimik siyang nagdasal, tiis lang disipulo ko, ililigtas kita kapag may sapat na akong lakas. Samantala sa isang madilim at sirang bahay, 4 na taong nakasuot ng straw raincoats ang magkakasamang nakaupo. Matagal na nilang hinihintay ang pagbabalik ni Yesan lang at napaisip sila kung may nangyari ba sa kanya.
pero biglang nabuksan ang pinto sa sipa. Bago pa man makasalakay ang mga naka-raincoat, nangutya ang pumasok. Ganito lang ba ang level nyo? Hindi na nga ako naabala pang ilabas ang espada ko at nabigla naman ang apat na naka-straw raincoat. Sino ka? Ako si Huang Jihao ng Vermilion Bird Sword Sect. Nandito ako para haminin ng Raincoat Holy Sect. Sabihin nyo nasaan ang headquarters ninyo. Nang mapagtanto nilang si Huang Jihao pala ang bisita, biglang nagbago ang mga mukha nila. Sa mabilisang pag-iisip, isa sa kanila ang nagsabi, ang leader namin ay kasalukuyang nakasaklod at hindi lalabas sa mahabang panahon. Bakit hindi mo nalang haminin ng Jade Pure Sect at kapag natalo mo ang taong yun, sasabihin namin sa'yo ang lokasyon ng main entrance ng Holy Church namin. Nabigla si Huang Jihao na tinanong haminin ng Jade Pure Sect. Ang mahinang sekta na yun ay hindi naman kalaban yan. Pero sabi ng naka-straw raincoat, hindi na ngayon kasi kamakailan nagkaroon ng Jade Pure Sect ng isang napakalakas na tao na tinatawag na God-slaying elder. Napatay niya ang isang spirit transformation level cultivator gamit lang ang isang atake ng espada, kaya hindi masukat ang lakas niya. Pero sagot ni Huang Jihao, nakalaban ko na ang sect leader at supreme elder ng Jade Pure Sect, katamtaman lang naman ang lakas nila at wala akong narinig na God-slaying elder. Mabilis nilang tiniyak sa kanya na sinabing, tanungin mo na lang kahit sino, malalaman mo hindi kami mangangahas magsinungaling sayo. Pero sabi ni Huang Jihao, una sabihin niyo muna ang lokasyon ng Raincoat Sect at pangako na hahamunin ko muna ang Jade Pure Sect, saka ako pupunta sa Raincoat Sect. Kaya nabigla ang mga miyembro. Akala nila ay maiiwasan nila ang isang sakuna, pero para mailigtas ang buhay nila napilitan silang pumayag. Lumipat ang tagpo sa cave dwelling ni Hanju, at dumating ulit si Chang Yu noong araw na yon. Nang makita niya ang sisiw, agad siyang naakit at tumakbo papunta rito na ngayon halos kasing taas na ito ng tao. Binalaan siya ni Hanju na huwag guluhin ito kasi ito ang pinakamamahal kong mount, kaya natatawang sabi ni Chang Yu, ginagawa mong mount ang isang sisiw, ang weird mo talaga. Pero sa totoo lang, tuwing nakikita ko ang mukha mo ay nakakaaliw. Pagkatapos ay tinanong niya, sa talino at talento mo, curious ako sa mga magulang mo, siguradong hindi ordinaryo ang mga yun, tama? Kalmadong sagot ni Hanju, ordinaryong tao lang sila, at sa isip niya mahigit 100 taon na ang lumipas, malamang wala na sila nung iniwan nila ako, wala na kaming relasyon bilang pamilya, kahit si Old Tai ay mas responsable pa kaysa sa kanila. Pagkatapos ay mabilis siyang nagpalit ng paksa, kung may sasabihin ka sabihin mo na, kaya sabi ni Chang Yu, kilala mo ba si Elder Guan? Siya ang third senior brother ng master natin, pero sabi niya hindi ko kilala. Paliwanag pa ni Chang Yu, 300 taon na ang nakalipas, napilitan siyang umalis dahil may na-offend siyang tao at kamakailan may balitang babalik na siya. Hindi ka ba sinabihan ng mga elder? Pero kinamot lang ni Hanju ang tenga niya na sinabing hindi ko naman na yan problema. Sinasabi ring ang pagbabalik ni Elder Guan ay para agawin ang pwesto bilang sect leader ni Li Qingzi, pero sabi ni Hanju, problema na yan ni sect leader Li, hayaan mo na siyang mag-alala. Sinasabi ring gustong-gusto ni Elder Guan ang master natin, baka maging cultivation partner siya ng master natin. Sa sandaling yun biglang nagbago ang ekspresyon ni Hanju at tinanong gaano kalakas si Elder Guan. Sinasabi nilang nakaipon siya ng good fortune sa labas ng Great Swallow at umabot na sa Spirit Transformation Realm level. Sa wakas may malakas nang pupunta sa sekta natin, kaya nagpaputok pa nga ng fireworks ang mga elder sa saya. Kaya pagkarinig nito sinabi ni Hanju, gets ko na, kaya senior sister pwede ka nang umuwi. Naramdaman ni Chang Yu na may kakaiba kay Hanju, kaya nagmadali siyang umalis at habang pinagmamasdan ang papalayong figura ni Chang Yu, sinabi ni Hanju mangyaring iparating kay sect leader Li Qingzi na sisiguraduhin kung mananatili ang pwesto niya bilang sect leader. Naging komplikado ang tingin niya na inisip hindi maiiwasan ang laban kay Elder Guan, pero sa ngayon ang pinakamalaking problema ay si Huang Jihao at ang malalim niyang pag-unawa sa sword path. Lumitaw pala na kagagaling lang ng system sa pag-detect ng innate destiny individual na malapit lang sa kanya at si Huang Jihao yun. Sa sandaling yun sumakit din ang ulo ni Hanju dahil sa isang system quest na maaaring magbigay ng spiritual treasure. Nagpasya si Hanju na sumubok muna sa simulation trial, pero matapos ang 5 minuto natalo niya ang target at sinubukan niyang muli ang trial at ngayon ay 2 minuto na lang ang inabot. Na bahala si Hanju na naisip na hindi ko siya matalo agad, pero as expected na yun sa isang innate sword heart na 2 minutong makatagal laban sa akin. Mukhang mahirap iwasan ang malaking gulo ngayon, pero huli na, kaya kailangan ko siyang harangin bago pa makarating sa loob ng sekta, kasi kung hindi mahirap nang maging low-key pagdating niya sa loob. Sa base ng Jade Pure Sect, mabagal na papalapit si Huang Jihao. Bigla niyang napansin ang isang taong nakasandal sa malaking puno, at naisip na ika-9 na level ng Foundation Establishment Realm lang siya, pero bakit hindi ko siya naramdaman interesante ang batang ito? Habang tinititigan niya si Hanju, pero dahil sa cursed charm boost ng system ni Hanju muntik nang mawala ng balanse si Huang Jihao sa pinong-pino at kaakit-akit na marikit. At payat malalambot at mukhang madaling masaktan ang labi, at buhok na tila sumasayaw sa bugso ng kabataan, naisip niyang talagang napakagwapo ng itsura niya.
Biglang may system notification na dumating kay Hanju na umabot na sa 2 star ang favorability ni Wang Jihao sa'yo kaya kumalat agad ang ginaw sa buong katawan ni Hanju na inisip anong kalokohan to wala naman akong ginawa bakit bigla siyang nagkagusto sa akin. Sa sandaling yun nagsalita si Wang Jihao bata nagustuhan kita gusto mo bang maging disipulo ko siguradong maaabot mo ang nascent soul realm level sa hinaharap ng mabilis. Kinilabutan si Hanju na inisip ginagamit ba sa akin ang ultimate charm ko bakit lagi nitong inaakit ang mga ganyang tao. Seryoso niyang tinanong sino ka at bakit ka pumunta sa Jade Pure Sect kaya sagot nito ako si Wang Jihao ng Vermilion Bird Sword Sect narinig mo na ba ako? Pumunta ako rito para haminin ang Godslaying Elder ng Jade Pure Sect. Tanong ni Hanju bakit Godslaying Elder lang ang hahamunin mo paano ang iba pa sa Jade Pure Sect pero sagot ni Wang Jihao ang sect leader ninyo at ang dating Supreme Elder ay natalo ko na nung una wala sana akong pakialam sa sekta ninyo pero pinilit ako ng Raincoat Holy Sect na harapin ang Godslaying Elder ninyo bago nila sabihin sa akin ang lokasyon ng headquarters nila. Nang marinig yun ni Hanju, umabot agad sa 6 na star ang galit niya sa Raincoat Holy Sect. Gayunman nagpatuloy siya sa pagtatanong gaano kalakas ang leader ng Raincoat Holy Sect mukhang kaya sagot ni Wang Jihao na siguradong walang laban ang Godslaying Elder ng Jade Pure Sect sa kanya misteryoso ang leader nila hindi ko sigurado ang lakas niya may kumpiyansa ka ba sa sarili mo? Nainip si Wang Jihao anong saysay ng napakaraming tanong magiging disipulo ba kita o hindi? Nang makita niyang naiinis na si Wang Jihao natuwa si Hanju at naisip na kumagat na siya sa pain. Kung gusto mo akong maging disipulo mo ay walang problema pero kailangan mo munang matamaan ako kahit isang sword strike mo at kapag nataman mo ako magiging disipulo mo ako. Natawa si Wang Jihao na sinabing hindi mo yata narinig ang reputasyon ko pero sige tatanggapin ko ang hamon mo. At kapag nasugatan mo naman ako kahit kaunti ay tatalikod akong aalis at hindi na muling guguluhin ang Jade Pure Sect habang buhay kaya natuwa si Hanju na sinabing kung ganoon huwag mo akong sisihin kung hindi ako magpipigil. Nang ilabas ni Hanju ang Heaven Punishing Demon God Sword agad na nagulat si Wang Jihao at naisip na hindi ordinaryong sandata ito. Kaagad ay sumabog na parang bulkan ang 6 na uri ng spiritual power sa katawan ni Hanju, kaya nadilat ng malaki ang mga mata ni Wang Jihao at sinabing ang spiritual power na tanaloko ako. Agad siyang nag-ipon ng spiritual power para bumuo ng mga protective shield sa harap niya, pero naroon na ang itim na sword energy mula sa Heaven Punishing Demon God Sword ni Hanju, kaya hindi ito napigilan ni Wang Jihao, at agad na nabasag ang mga shield. Sa kritikal na sandali tumalon siya para makaiwas ng kaunti sa tama. Kaya dumaan ang sword energy at humiwa ng malaking hukay sa lupa kaya nabigla si Wang Jihao na inisip anong klaseng sword technique na mukhang divine ability ito. Paglapag niya, hindi napigilan ni Hanju na mang-asar ang bilis talaga ng reaksyon mo hindi ba't ang kapitapitagang Wang Jihao ay hindi naman basta-basta bumabawi sa salita. Sabi ni Wang Jihao niloloko mo ba ako? Nanginginig sa galit si Wang Jihao pero agad din siyang kumalma na sinabing kahit siguro hindi yun sneak attack ay hindi ko rin naman yun maiiwasan sino ka ba talaga? Sabi ni Hanju pumunta ka rito para hanapin ako hindi ba tapos itatanong mo kung sino ako? Natigilan si Wang Jihao na napagtanto kung sino siya saka pumikit para pakalmeyan ang sarili. Sabi ko hindi na ako babalik sa Jade Pure Sect tama yan pero pag lumabas ka sa Jade Pure Sect saka kita hahamunin pagkasabi nito umalis si Wang Jihao. Hindi napigilan ni Hanju nang umisi ng mapanukso at inisip hihintayin mo talaga akong lumabas sa Jade Pure Sect haha kakayanin mo bang maghintay? Habang papalayo si Wang Jihao mainit ang ulo niya at habang iniisip niya ang nangyari mas lalo siyang nagalit. Biglang may hamarang sa daraanan niya, at sinabing ako po ba ay pwedeng magtanong kung sino kayo bakit kayo galing sa direksyon ng Jade Pure Sect na parang lihim na lihim. Tiyak na heretic kayo mula sa external sect. Wala sa mood si Wang Jihao para makipag-argue. Sabi ng lalaki na kapag nahuli kita at ibinalik siguradong kikilalanin ako ng mga elder, pero sagot niya na sino ka ba sa tingin mo at dahil na-frustrate at naghahanap ng mapagbubuntunan, inangat ni Wang Jihao ang espada niya at sumugod. Samantala matapos talunin si Wang Jihao nakatanggap si Hanju ng system reward isang 6th grade spiritual treasure ang Burn Evil Bell na kayang samalo ng lahat ng atake na nasa ilalim ng Fusion Void Realm level at kapag nilagyan ng spiritual power mas bumibigat ang kampana habang mas maraming kapangyarihan ang inilalagay rito hanggang sa maging kasing bigat ito ng malaking bundok. Nasabik agad si Hanju na sinabing suot ang mystical god robe at nakabalot ng Burn Evil Bell, sinabi niya walang kapantay ako sa ilalim ng langit. Biglang narinig ni Hanju ang boses ni Shizuan Fairy mula sa labas ng cave dwelling. Mabilis siyang lumabas para salubungin ng master niya ito ang unang pagkakataon na si Shizuan Fairy ang kusang naghanap kay Hanju at agad nagsalita si Shizuan Fairy na bigyan na bakita ng kwento tungkol sa senior brother kong si Guan Yugang. Sabi ni Hanju kaunti lang tapos dagdag ni Shizuan Fairy na bumalik ito kahapon. Pero naka-encounter niya si Wang Jihao malapit sa Jade Pure Sect at napinsala siya ng malubha. Natahimik si Hanju nang marinig yun ganyan talaga yung lumang Huang.
Pero sa harap ni Shizuan Ferry nakapagbuntong hininga lang siya na simba talagang malas si Guan Yugang pero sa isip niya ang hina pala ni Guan Yugang at nagpatuloy naman si Shizuan Ferry na talo siya ni Huang Jihao kahit sugatan si Huang at saka may kalapit ding kagubatan na parang winasak ng sword energy. Tiyak na si Huang Jihao yun na dumating para haminin ng Jade Pure Sect natin pero napaatras mo siya tama ba kaya nang marinig yun agad na natarante si Hanju o Master hindi po ba kayo nandito para sisihin ako? Nang aminin yun ni Hanju ngumiti pa si Shizuan Ferry bakit naman ako magagalit hindi ko lang inaasahan na matatalo ng isang junior tulad mo ang tanyag na Huang Jihao pumunta ako rito para hilingin sayo na tulungan akong pigilan si senior brother Guan. Naguluhan agad si Hanju na tinanong pigilan si Guan Yugang. Naisip ni Shizuan Ferry maaaring mas mahina ang Sect Master kaysa kay senior brother Hanju pero wala siyang itinitirang lakas para sa Jade Pure Sect handa pa nga niyang ipagpaliban ang kanyang cultivation alang-alang sa sekta na kapanlulumo kung mapapatalsik si brother Li Qingzi sa tungkulin bilang sect leader higit pa rito si senior brother Guan na ito ay gusto lang maghiganti sa sect leader at wala naman talaga siyang pakialam sa sekta kahit kititing kapag gumaling na ang kanyang mga sugat papupuntahin ko siya rito para haminin ka at magiging sect leader lang siya kapag natalo ka niya ano sa tingin mo Hanju? Sa hiling ng master niya agad na pumayag si Hanju pwede yan pero mas mabuti kung tahimik lang ang laban na ito. Kaya sagot nito syempre para rin hindi mapahiya si senior brother Guan at sa sandaling yun napansin ni Shizuan Ferry ang sisiw sa gilid. Tanong niya nag-aalaga ka ng manok mukha itong kakaiba. Mabilis na paliwanag ni Hanju na may ngiti na minsan kasi nakaka-boring din ang cultivation hindi naman masamang may kasama. Natatawa si Shizuan Ferry sa sinabi niya na naboboard ka rin pala pero oo nga pala malapit nang magsimula ang Once in a Century Immortal Realm Conference at doon pwede kang makipagpalitan ng katumbas na resources para sa treasures o elixirs o heavenly materials at earthly treasures at pati secret cultivation manuals meron din gusto mo bang pumunta? Agad tumanggi si Hanju nang hindi nag-isip pa gusto ko lang mag-focus sa cultivation at seclusion hindi ko muna kailangang sumugal sa labas. Samantala sa Vermilion Birdsword Sect, iniulat ni Huang Jihao sa sect leader ang lahat ng nangyari sa Jade Pure Sect. Halatang nagulat ang sect leader sa balita at sinabing ito ay seryoso kasi ikaw ang pinakamalakas sa sekta natin maliban sa akin. Sabi ni Huang Jihao ang spiritual power niya ay napakabagsik una kong beses makaranas ng ganong puwersa, at saka napakagwapo rin ng taong yun wala sa Vermilion Birdsword Sect natin ang mahihigitan ang itsura niya nahiya ng bahagya si Huang Jihao. Walang emosyon ang mukha ng master ng Vermilion Birdsword Sect at sinabing mahalaga ba yun kaya mabilis na nagdagdag si Huang Jihao medyo awkward hindi naman po ganoon kahalaga. Pagkatapos ay sinabi niya na pagkatapos kong makarecover balak kong haminin ng Raincoat Holy Sect. Napakunot ng noo si Sect Master Tang Han na sinabing bagamat 1,000 taon na silang hamina ang gutom na kamelyo ay mas malaki pa rin kaysa sa kabayo lumapit sa akin noon ang Supreme Elder ng Jade Pure Sect at inanyayahan akong magsanib puwersa ang Righteous Path laban sa Raincoat Holy Sect pero hindi ako pumayag dahil habang nabubuhay pa ang taong yun ay hindi pa mamamatay ang Raincoat Holy Sect. Iyon ay ang leader ng Raincoat Holy Sect na kasinlakas mo rin noong kabataan niya pero sa isang pagkakataon napunta siya sa Demonic Path at naging leader ng Raincoat Holy Sect. Magandang pagkakataon nito para subukan ang lakas niya pero huwag kang padalos-dalos kapag hindi mo kaya umatras ka agad. Sagot ni Huang Jihao huwag kang mag-alala master matapang man ako pero hindi naman ako tanga. Pagkalipas ng 7 taon muling tiningnan ni Hanju ang social circle niya at naisip pagkatapos mahuli ang disipulo ko at si Zhou Fan tumaas pa nga ang cultivation levels nila pero hindi pa rin nagbago ang status nila mukhang nagpapanggap lang silang sumuko at si sect leader Li Qingzi naman lagi nalang binubugbog o malapit ng mabugbog. Sa sandaling yun biglang nagsalita ang sisiw kay Hanju ano ba ang mundo sa labas master gusto kong makita kung ano ang nasa labas ng bundok. Ngayon ang lakas ng sisiw ay katumbas na ng Energy Cultivation Realm 8th level hindi lahat ng tao ay kayang umabot sa ganitong bilis pero lumalago ang talino nito at mas lalo itong nagiging mausisa sa labas ng mundo. Naamoy ko na kailangan ko siyang i-brainwash isip ni Hanju kaya sinabi niya na napakadelikado ng labas at maraming gustong kumain sayo. Tingnan mo ito ang mga forbidden zone mo at tandaan mo bawal kang pumunta rito. Kailangan mong maging talagang napakalakas bago ka lumabas kasi kung hindi ay siguradong mamamatay ka lang kahit nga ako hindi ko basta-basta nilalapitan ang labas. Natakot agad ang sisiw na sinabing master tama na hindi na ako lalabas ngumisi si Hanju na inisip na success ang brainwashing. Maya-maya nagmamadaling dumating si Li Qingzi na sinabing Elder Hanju may problema winasak ng Raincoat Holy Sect ang Maple Valley. Bago mamatay ang master ng Maple Valley ay nag-iwan ito ng mensahe na sa loob ng Raincoat Holy Sect ay may 10 Spirit Transformation Level Cultivators na kayang walisin ang buong Great Swallow Cultivation World at ang susunod nilang target ay maaaring ang Jade Pure Sect natin. Pagkasabi pa lang noon, mabilis na nag-impake si Hanju kaya nang makita ito taimtim na sinabi ni Li Qingzi ang bilis mo talaga kumilos sa krisis maaasahan at matatag hindi nga ako nagkamali sayo.
Pero pagkatapos makapag-impake sinabi ni Hanju, hindi ba dapat tumakbo na tayo ng mabilis, kaya natigilan si Li Qingzi sa kinatatayuan niya, at hinawakan ang mga binti niya na sinabing pakinggan mo ang sinasabi mo dapat bang sabihin ng isang tao ang ganyan? At saka saan tayo tatakas kahit tumakbo tayo wala rin tayong matatakbuhan lalamunin lang din tayo ng ibang sekta kaya mawawasak pa rin ang Jade Pure Sect. Muntik nang sabihin ni Hanju na wala namang problema kung mawala ang Jade Pure Sect basta buhay pa ang mga tao, pero biglang naglabas ang system ng mga pagpipilian sa kanya na sa harap ng paglipol sa Jade Pure Sect may mga sumusunod kang opsyon una ay ang tumakas agad pero hahabulin ka ng Raincoat Holy Sect pero makakalibot ka sa mundo at makatanggap ng magical tool o pangalawa ipagtanggol ang sekta kasi sa buhay hindi laging pwedeng umatras at pagkatapos maitaboy ang Raincoat Holy Sect makakatanggap ka ng Spiritual Treasure Sword Technique Manual at isang Destiny Beast Egg tahimik na napaisip si Hanju talaga bang may matatakbuhan ako ang laging tumatakbo at paikat-ikot sa mundo ay hindi ko naman gustong buhay yun baka pwede pa akong sumama sa Raincoat Holy Sect kapag hindi natin sila kaya pero hindi na yun pagiging low-key kundi kaduwagan. Kaya tinanong niya si Li Qingzi kailan sila sisilakay. Sagot ni Li Qingzi na ang Raincoat Holy Sect ay kailangan pa ng oras para linisin ang mga gulo sa Maple Valley kaya mga 10 taon siguro. Sa sandaling yun inilagay ni Hanju ang kamay niya sa balikat ni Li Qingzi sect leader bakit ba lagi nalang nagiging target ang Jade Pure Sect noon akala ko napakalakas ng Jade Pure Sect. Pero sabi ni Li Qingzi na Hanju mukhang naiangat mo lang ang sekta natin sa antas na hindi naman dapat nito maabot. Nahihiyang umamin si Li Qingzi sa totoo lang napakalakas ng Jade Pure Sect kaso ang pinakamalakas sa amin ang founding ancestor ay nawawala na ng 500 taon na. Kung nandito lang siya hindi mangangahas ang Raincoat Holy Sect nagalawin tayo kasi 1,000 taon na ang nakalipas ganap niyang tinalo ang Raincoat Holy Sect hanggang sa nabaon sa trauma ang leader nila at nagsimulang magtago. Agad na naunawaan ni Hanju kaya pala naghihiganti ang Raincoat Holy Sect sa atin kaya nahihiya si Li Qingzi na sinabing ako at ang master mo ay ginamit na rin ng messaging treasure na iniwan ng ancestor kapag bumalik ang ancestor hindi na magiging banta ang Raincoat Holy Sect. Hinawakan niya ang kamay ni Hanju ng emosyonal na sinabing kailangan nating malampasan ang krisis na ito. Kapag nagtagumpay tayo pwede ka nang mag-cultivate ng payapa at walang banta sa huli napilitan lang din si Hanju na pumayag. Pero sa susunod na sandali sinipa niya si Li Qingzi at sinabing pero linawin lang natin na kapag hindi kaya ang kalaban ay tatakbo agad ako mabilis namang kumalma si Li Qingzi okay syempre naiintindihan ko yan. Pagkatapos ay tinanong ni Hanju may mga elixir ba sa sekta na bagay sa nascent soul realm? Inamin ni Li Qingzi kapos na kapos tayo sa alchemist kaya kailangan mong ikaw ang mag-isip niyan. Wala nang ibang sinabi si Hanju at tumalikod siya at sinabing palm habang sa likod niya panik na sumigaw si Li Qingzi hoy 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 nagkasundo na tayo kakampi ka ng Jade Pure Sect tandaan mo. Pero nilinaw ni Hanju biro lang bibili lang ako ng Beast Control Bag para mas madali akong makatakbo kapag kailangan. Sa daan hindi rin nakalimutan ni Hanju kausapin ng sisiw little chick kita mo talagang delikado kasi kahit hindi tayo naghahanap ng gulo may mga kalaban na gustong pumatay sa atin kaya suhestyon ng sisiw ay master bakit hindi na lang tayo tahimik na tumakas kaya napasang ayon si Hanju oo nga tama talagang natuto ka na sa akin. Matapos bumili ng Beast Control Bag, handa na sana siyang bumalik, nang biglang mag-alert ang system tungkol sa presensya ng isa pang innate destiny individual kaya nagulat si Hanju na sinabing isa na naman talagang lugar ng good fortune ang Jade Pure Sect. Binuksan niya ang profile ng taong yun at yun si Zuan Qingjon at nasa Foundation Establishment 3rd level siya pero ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay siya ang mortal na katawan ng Demon Lord at ipinanganak siyang may innate Dao heart at sadyang napakatalino 800 years na ang nakalilipas ninais ng Demon Lord na malampasan ang Dao at makamit ang ascent kaya naman lumikha siya ng isang mortal na katawan ang pangunahing katawan ay nakaselyo sa kalaliman ng Essence Soul at ang mortal na katawan naman ay naglalakbay sa mundo at nakararanas ng iba't ibang aspeto ng buhay para mapatibay ang Dao heart may mga bakas niya sa bawat dako ng 9 heavens at 10 earths at sumapi siya sa Jade Pure Sect 3 taon na ang nakalilipas at mula noon ay nagtatago na rito. Nang makita ni Hanju ang detalyadong impormasyon napasigaw siya sa isip isang innate Dao Heart Demon Lord na malapit na mag-ascend, sa pinakamababa isa itong Mahayana Realm level cultivator. Sa sandaling yun napansin niya ang nag-iisang babaeng nasa malapit at naisip niyang yun si Demon Lord Zuan Qingjon. Habang plano na sana niyang tumakas ng tahimik, napansin siya ni Zuan Qingjon. Nang ipaalam ng system na umabot na sa isang star ang favorability ni Zuan Qingjon sa kanya biglang nag-iba ang mukha niya sa takot at minura ang malas niyang charm. Pagtalikod niya nagtagpo ang tingin nila sa ere, at tumaas palalo ang favorability ni Zuan Qingjon kay Hanju sa 2 star. Natakot si Hanju at agad ginamit ang Wind God technique para tumakas habang natatakot din ang sisiw na tinanong master yung tingin ng babaeng yun kakainin ka ba niya talagang delikado ang labas na mundo. Pag-uwi niya sa cave abode di nagtagal ay dumating din si Zuan Qingjon sa entrada tiningnan niya ang mga salitang isinulat ni Hanju sa pintuan ang isang sandali ng pagtitimpi ay magbubukas ng malawak na dagat at langit.
Napaisip si Zuan Qingjon at nakakita talaga siya ng katuturan doon, kaya lalo siyang naging interesado kay Hanjo na sinabing mas lalo akong nagiging interesado sa'yo, mas gusto kong itabi muna ang masasarap hanggang sa huli. Babalik ako ulit sa susunod, sabi niya bago umalis, kaya nakahinga na ng maluwag si Hanjo habang pinapanood siyang papalayo at sinabing mukhang ang formation lang ang pumipigil sa kanya para hindi mahanap ang pasukan. Pero ngayon sobra ang iniisip niya, isang tabi muna ang Raincoat Holy Sect kasi ngayon Demon Lord naman ang na-attract ko, kahit nasa Foundation Establishment realm lang siya, sa panlabas ay may Mahayana realm level strength siya, sino ba ang kakayaning harapin yon? Kaya sana makalimutan niya ako. Pagkatapos nun nagpatuloy siya sa seclusion ng 7 taon pa at umabot sa ika-8 level ng Nascent Soul Realm, pero pakiramdam pa rin niya ay masyadong mabagal ang pag-usad niya at naisip kailangan kong makapag-breakthrough sa Spirit Transformation Realm bago umatake ang Raincoat Holy Sect. Pagkatapos ay tiningnan niya ang recent updates at napansin na malubhang nasugatan si Li Qingzi sa isang atake mula sa kapwa niya sect member, kaya nagtaka si Hanju, akala ko na-check ko na ang mga traidor. Pero bigla niyang naalala si Guan Yugang at naunawaan ang nangyari. Pagtingin niya sa updates ng master niya at nang makita niyang wala namang malaking nangyari, nakahinga siya ng maluwag. Bigla ay may boses mula sa labas, "Fellow Daoist, pwede ba akong dumalaw?" Si Zuan Qingjon yun na 2 beses na ring sumubok pumasok nitong nakaraang 7 taon pero walang nangyari. Hindi naman siya nagpupumilit na pumasok kaya mukhang wala naman siyang masamang balak, pero 3 beses na kaya baka kapag binaliwala ko pa siya baka give-in niya na ang lugar ko. Nang lumabas si Hanju, ngumiti si Zuan Qingjon at sinabing, "Sa wakas lumabas ka rin." Sa sandaling yun takot na takot ang sisiw at umiyak pa, na nagmamakaawa kay Zuan Qingjon, "Huwag pakiusap, huwag mong kainin si master ko," kaya lalong nalito si Zuan Qingjon. Mabilis na sinuntok ni Hanju ang sisiw at pinalipad ito at sinabing, "Ako si Hanju, maaari ko bang itanong kung bakit ka naparito sa aking munting tirahan?" "Ako si Zuan Qingjon, isang disipulo mula sa Jade Bamboo Peak. Noong una kitang nakita sa intersect, nataman ako ng tanong na kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging napakaganda at walang kapantay. Mula noon nakaukit na sa puso ko ang imahe mo. Kaya talagang wala kang katapat sa mundong ito." Sa sobrang dami ng papuri, hindi na alam ni Hanju ang isasagot niya at matapos ang sandali mahina niyang sinabi, "Salamat sa papuri, kung wala ka ng ibang sasabihin pwede na ba akong umalis?" Pero pinigilan siya ni Zuan Qingjon at naglabas ng card at sinabing nais kong maghandog ng treasure at sana hindi mo ito tatanggihan. Ito ang Heavenly Immortal Mansion Sect. Ang Heavenly Immortal Mansion Sect ay banal na lugar para sa cultivation sa Cultivation World, at kapag may hawak ka nitong card magkakaroon ka ng access sa Sacred Land, kaya ang sinumang makalabas doon kahit ano pa ang estado niya ay makakaabot ng Formation Establishment Realm. Sa isip niya, batang ito, hindi ako naniniwalang hindi ka matutukso sa gwapong taglay mo, determinado kitang mapasama sa akin. Pero sinabi ni Hanju, "Hindi ko gustong umalis sa Jade Pure Sect, plano kong mag-cultivate rito habang buhay." Nabigla si Zuan Qingjon sandali, tapos tumalikod at naghalungkat pa ng iba, "Hindi mo ba gusto yan, elder brother? Ayos lang, marami pa ako. Ito Earth Spirit Sword na kayang pumatay ng madali ng Golden Core Realm experts," pero hindi pa rin gumalaw si Hanju. "Kaya pagkatapos kung ganoon bibigyan din kita ng bote ng elixir para makapag-breakthrough ka sa Golden Core Realm." Pero wala pa rin epekto kay Hanju. "Magdadagdag pa ako ng body refining technique at 3 spell manuals at iba pa." Habang sunod-sunod na hinuhugot ni Zuan Qingjon ang mga gamit, agad siyang pinigilan ni Hanju, at inilahad ang totoong cultivation level niya na sinabing, "Sa totoo lang nasa Nascent Soul Realm na ako." Nang malaman ni Zuan Qingjon ang cultivation niya, agad niyang nahulaan na si Hanju ang God-slaying elder. Sa oras na yun nakatanggap din si Hanju ng system prompt na umabot na sa 4 na star ang favorability ni Zuan Qingjon sa kanya. Nang malaman ang pagkakakilanlan ni Hanju, mas natuwa pa si Zuan Qingjon. Kaya naglabas siya ng isang bote ng elixir. Ito ay first grade Nascent Soul Pill, pwede nitong tulungan kang mag-breakthrough sa Spirit Transformation Realm. "Isang bote lang ba? Kung hindi sapat ay bibigyan pa kita ng isa." Hindi na nakapagpigil si Hanju kaya maalingat niyang tinanong, "Junior sister, ano ba talaga ang pinagmulan mo?" Ngumiti si Zuan Qingjon na sinabing, "Hindi mahalaga ang pagkatao ko pero gusto kong maging cultivation partners tayo, senior brother, pwede ba?" Nagulat si Hanju sa alok, saka sinabing, "Sa dami ng treasure na kaya mong ibigay, siguradong hindi ka ordinaryong tao, pwede mo ba kaming tulungan laban sa Raincoat Holy Sect?" Pero diretsyong tumanggi si Zuan Qingjon at sinabing, "Hindi kasi ikaw lang ang pinagkakainteresan ko, senior brother. Talaga nga na ang manghikayat ng isang Demon Lord ay hindi madaling gawain." Pagkaraan ng sandali, maingat na tanong ni Hanju kung papayag ako, "Ano naman ang kapalit?" Tinak pa ni Zuan Qingjon ang bibig niya at bahagyang tumawa na sinabing, "Ang kapalit ay mag-cultivate at lumakas tayo ng sabay. Gusto mo ba yon?"
Kaagad pagkatapos niyang magsalita lumitaw ang system prompt, gusto kang maging cultivation partner ni Zuan Qingjun, may mga sumusunod kang pagpipilian. Una ay tumanggi. Paano ka matatakot sa isang babae bilang lalaking cultivator at makukuha mo ang galit ng isang demon lord at makakatanggap ng sword daw divine ability inheritance sa'yo. Pangalawa ay pumayag at maging cultivation partners kayo at magkaugnay sa kapalaran at fortune at makukuha mo ang pabor ng isang demon lord at isang divine ability inheritance. Kaya nang makita ang mga pagpipiliang ito, napatunganga si Hanju. Ginagawa ba ito ng system ng sadya kasi kahit ang font size iba-iba pa? Samantala sa loob ng Raincoat Sect, paulit-ulit na binubugbog ng mga miyembro sina Yang Tiandong at Zhou Fan hanggang mapagod sila at tumigil. Sabi ng miyembro ng Raincoat Sect, ang tigas talaga ng dalawang taga-Jade Pure Sect na ito, sapat nang ang pilit silang tumatakas taon-taon pero kahit mahuli at bugbugin hindi pa rin sumusuko. Pero para sa pagkakaisa ng mga tao, hindi kami pinapayagan ng sect leader na patayin ang mga bihag. Napabuntong hininga sila at nagdesisyong lumabas muna para uminom at magpahinga. Pagkaalis nila, nanumpa si Zhou Fan na kapag naging malakas ako balang araw sisiguraduhin kung tuluyang mawawasak ang Raincoat Sect. Nakabuwal sa lupa si Yang Tiandong, nanginginig ang ngipin na sinabi kay Zhou Fan, so ito pala ang plano mo, ang mahuli tayo bago pa man tayo makalabas. Kaya hindi mapakali si Zhou Fan na sinabing sino ba kasi ang mag-aakalang may butiking nagmo-monitor sa atin sa bubong. Napabuntong hininga si Yang Tiandong, Brother Zhou Fan, huwag na tayong pumalag, hintayin na lang natin ang master ko. Naiinis na sagot ni Zhou Fan, ang master mo ba na God-slaying elder? Pasensya na pero hindi siya darating. Nang marinig ito, nainis si Yang Tiandong, kalokohan kasi napakalakas ng master ko na walang sino man sa Jade Pure Sect ang makakahigit sa kanya, kung hindi siya darating sino ang darating. Sa isip ni Zhou Fan, umamin siya na talagang napakahusay ng master ni Yang Tiandong, pero dahil natatakot itong mamatay kaya siguradong hindi aalis ng kuweba yun, kaya sinarili na lang niya ito at di sinabi kay Yang Tiandong. Nang marinig ni Yang Tiandong ang pagsang-ayon ni Zhou Fan, lumiwanag ang mukha niya. Tama, ganyan nga kagaling ang master ko, siguradong dumating na siya, baka pinapanood niya lang ako mula sa dilim para makita kung kaya ko bang magtiis at kung matatag ang daw heart ko. Kaya napairap si Zhou Fan na inisip na delusional ang batang ito, pero mas mabuting manahimik na lang ako at bigyan siya ng kaunting pag-asa. Samantala sa kuweba ni Hanju, matapos niyang mapilitan at mapapayag na maging cultivation partner ni Zuan Qingjun dahil sa pananakot at mga pagifts nito, nakatanggap siya ng system reward na divine ability na Summer Soul Cloud. Nakatanggap din siya ng 3 bote ng Nascent Soul Elixir mula kay Zuan Qingjun at naisip wala akong magagawa, sobrang dami lang talaga ng ibinigay niya. Pinanood siya ng sisiw at sinabing, Master, kakainin ka ba niya? Agad na pinatahimik ni Hanju ang sisiw gamit ang sipa at saka nilagok ang isang elixir. Huwag kang magsalita ng masama tungkol sa cultivation partner ko. Pagkalunok niya ng elixir, agad niyang naramdaman na nilinis at naging malinaw ang 6 niyang spiritual powers at lalo pang bumilis ang engravings efficiency niya matapos ang maraming taon, kaya naisip niyang talagang mahusay ang bisa ng gamot. Pagkalipas ng 2 taon sa tulong ng elixir, matagumpay na naabot ni Hanju ang peak ng Nascent Soul Realm 9 level. Nakaugalian niyang gamitin ang system para tingnan ang pinakamalalakas na tao sa paligid, at nang makitang wala ng iba ay maaari na niyang paghandaan ang breakthrough ng panatag ang loob. Noong lalabas na sana siya para pumunta sa Myriad Demon Realm para sa breakthrough, takbong-takbo si Li Qingzi at sumigaw, magandang balita. Nahuli ng Raincoat Holy Sect si Huang Jihao pagkatapos niyang haminin sila, kaya nainis ang Vermilion Bird Sword Sect at handa na silang makipagsanib puwersa sa atin para umatake sa Raincoat Holy Sect, kaya tila bumabaliktad na ang sitwasyon. Natuwa rin si Hanju na sinabing, gustong-gusto ko na talaga si Huang Jihao, marunong siyang gumawa ng gulo at sa pagkakataong ito tama ang ginawa niya. Pero agad ding nagdagdag si Li Qingzi, kaya balak kong anyayahan sa pagkakataong ito, pero biglang sumama ang pakiramdam ni Hanju, at mabilis na pinuto lang sasabihin niya. Naiintindihan ko na gusto mong magsama ng isang elder at nag-aalala ka sa epekto sa sekta, tama, pero sabi ni Li Qingzi, hindi yun ang ibig kong sabihin. Sabi ni Hanju, kahit lahat ng elders pa ang isama mo, sige lang, kahit ako lang ay kaya ko nang protektahan ng Jade Pure Sect, kaya napuno ng inis si Li Qingzi, pati ilong niya ay namula na sinabing talagang survivor ka. Pero pagkatapos ay nagdagdag pa si Hanju, malapit na akong mag-breakthrough sa spirit transformation kaya kailangan ko pa ng oras, kaya natigilan si Li Qingzi. Pero sa susunod na sandali biglang nag-iba ang sitwasyon. Sabi ni Li Qingzi, maganda mag-concentrate ka muna sa breakthrough mo, kami na ang bahala sa Raincoat Holy Sect. Pagkaalis ni Li Qingzi, pumunta si Hanju sa Myriad Demon Realm. Nang ilabas niya ang aura niya, isang nakakatakot na heavenly might ang bamalat sa maliit na mundong yon. At dahil sa takot nagsitakbuhan ang mga demon at beast sa Myriad Demon Realm. Maya-maya nilamon si Hanju ng malaking purple lightning. Sa kabilang banda si Li Qingzi na nakabihis bilang miyembro ng Raincoat Holy Sect ay dumating sa sekta nila. Nang hingan siya ng token ng bantay sa gate, aksidenteng naipakita ni Li Qingzi ang token ng sect leader ng Jade Pure Sect, kaya nabigla ang gatekeeper nang makita yun.
Nang mapagtanto ang pagkakamali, mabilis na binawi ni Li Qingzi ang token, at pinalitan ng steward token ng Raincoat Holy Sect at isang treasured edition ng isang napaka-espesyal na magazine. Agad siyang pinapasok ng gatekeeper at tuwang-tuwa pang nagsimulang tingnan ng very special at malamig nang umisi si Li Qingzi. Bata, lahat ay handa na, kailangan na lang ilagay ang teleportation formation. Hindi nagtagal, lahat ng miyembro ng Raincoat Holy Sect ay nakatanggap ng utos na tumakbo papunta sa entrance ng sekta. Nang mapansin ni Zhou Fan na halos lahat ng bantay sa kulungan ay umalis na, alam niyang may nangyari. Biglang natuwa si Yang Tiandong at sinabing, maaari bang si Master na ang darating para iligtas ako? Natuwa rin si Zhou Fan na sinabing ang dami nilang inilipat na tao kaya siguradong may group battle ang sekta. Bihira itong pagkakataon, subukan na naman ba nating tumakas? Pero sa pagkakataong ito tumanggi si Yang Tiandong na makisali sa kahit anong plano at sinabing, kaligtaan na natin, hintayin na lang natin silang dumating para iligtas tayo. Habang nagtatalo ang dalawa, biglang nagkaroon ng bitak sa kisame, at may malaking bagay na bumagsak mula sa taas. Sa gitna ng alikabok, isang boses ang umalingaungaw na sinabing, lahat ng nakulong na disipulo ng Jade Pure Sect, narito ako para iligtas kayo. Nang makita nilang si Li Qingzi ang dumating, labis na natuwa sina Yang Tiandong at Zhou Fan. Sa Jade Pure Sect naman, matagumpay na naka-advance na si Hanju sa Spirit Transformation Realm at nakakuha siya ng Divine Ability Reward mula sa system. Ang 10,000 Sword Divine Rain. Ang ability na ito ay nagpapatawag ng mga shadow ng sinaunang espada mula sa ilog ng kasaysayan, at ang dami ng maaaring ipatawag ay nakadepende sa sariling spiritual power. Pero ang pinaka nagpasaya kay Hanju ay matapos siyang mag-breakthrough sa Spirit Transformation, umabot na sa 3,000 years ang lifespan niya, kaya sa wakas ay may pag-asa na siyang maabot ang immortality. Nang makita si Hanju na bumalik sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang sisiw at sinabing, Master, sa wakas nakabalik ka na, akala ko kinain ka na nung babae na yon. Napailing si Hanju at pinisil ang ulo nito, bakit lagi kang may ganyang iniisip sa loob ng chicken brain mo? Pagkatapos ay agad nagtanong ang sisiw ng may reklamo, Master, hindi ba ako Phoenix? Pero sabi ni Hanju, manok ka pala ngayon, pero kung magsisipag ka sa pag-cultivate ay pwede kang maging Phoenix. Pero reklamo niya, gaano katagal ba yung masipag na cultivation? Pagkatapos ay tiningnan ni Hanju ang social feed niya. Ang kaibigan mo si Guan Yugang ay malubhang nasugatan sa atake ng Raincoat Holy Sect. Ang kaibigan mo si Li Qingzi ay malubhang nasugatan sa atake ng Raincoat Holy Sect. Ang kaibigan mo si Zhou Fan ay nakatakas mula sa Raincoat Holy Sect, at ang disipulo mong si Yang Tiandong ay nakatakas mula sa mga tao ng Raincoat Holy Sect, kaya tahimik niyang ipinagdasal ang mga ito sa puso niya. Biglang lumitaw si Zuan Qingjon sa likod ni Hanju na sinabing, nabalitaan kong nag-breakthrough na ang Godslayer Elder natin. Kaya nagulat si Hanju, ikaw, ano ang ginagawa mo rito? Nang makita niyang nakasandal si Zuan Qingjon papunta sa kanya, biglang pumasok sa isip ni Hanju na baka pipilitin na naman siya nito. Nabahala siyang tumingin kay Zuan Qingjon, pero narinig lang niyang sinabi nito, pumunta ako para magpaalam, aalis na kasi ako. Kaya natigilan si Hanju, aalis ka na. Sabi ni Zuan Qingjon, maaaring maraming taon bago tayo muling magkita, kaya gusto kitang makita ng huling beses. At bago ako umalis, kung may gusto ka ay susubukan kong ibigay. Lumiwanag ang mukha ni Hanju pero nagkunwari siyang nag-aalala na sinabing, pwede ka bang huwag nang umalis kasi kapag wala ka malulungkot ang mga araw ko. Pero napansin ni Zuan Qingjon ang reaksyon ni Hanju at gusto niya itong hampasin sa inis na sinabing, ang mukha mo sobrang halatang excited. Pagkatapos ay sabi ni Zuan Qingjon, kailangan kita pero hindi pa ngayon, huwag kang umasa, nagugugol ako ng buong araw sa pakikipag-usap sa'yo, hindi pa dumarating ang panahon. Pagkatapos mag-isip muna sandali, sinabi ni Hanju, okay, may elixir ka ba na makakapagpataas ng cultivation ng Spirit Transformation Realm? Agad namang naglabas si Zuan Qingjon ng 4 na bote ng elixir mula sa manggas niya. Ito ay Spirit Transformation Spirit Enhancing Pills. Ito lang ang 4 na bote na dala ko, ibibigay ko lahat sa'yo. Mabilis na nagpasalamat si Hanju at sinabing, paano ko ba ito matatanggap? Maraming salamat. Itinaas ni Zuan Qingjon ang baba ni Hanju gamit ang kamay niya at sinabing, hindi ko na makikita ang mukhang ito ng ilang taon at talagang ang mamimiss kita. Kahit Spirit Transformation ka na, hindi ka pa rin invincible, kaya manatili ka sa Jade Pure Sect at mag-cultivate ng maayos, at huwag kang magpagala-gala kasi napakadelikado ng cultivation world. Aalis na ako, Pogi, at pagkasabi noon lumakad na si Zuan Qingjon palayo. Nang makita ni Hanju na umalis na si Zuan Qingjon, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. At naisip na talagang napadaan lang siya sa Jade Pure Sect at ngayon ay pupunta na sa iba para hanapin ang Dao. Masaya rin ang sisiw na naisip na sa wakas hindi ko na kailangang mag-alala na kakainin niya si Master Hihihi.